May binebenta akong native eggs. Native eggs! Halika kayo at tingnan ninyo, may binebenta akong itlog. Mga native eggs, native eggs. Tito Xiao, sa wakas ay natagpuan ko na rin kayo. Bakit kayo nandito? Sa malayong liblib na lugar na ito? Nagbebenta ng itlog? Anong ginagawa mo rito? Ang hirap-hirap kong nagtago dito sa Wangjiagu, sa disyertong ito. Paano? Paano mo ako nahanap? Huwag mong sabihing, nilagyan mo ako, ininstall mo sa akin ang GPS tracking, hindi ba? Tito Xiao, noon ay pinamunuan ninyo kami sa pagdominahan ang buong mundo ng negosyo. Sa rurok ng inyong tagumpay, pinili ninyong magretiro, hindi lamang ninyo binitawan ang posisyon ng chairman, maging ang Longteng Chamber of Commerce, na kayo mismo ang nagtatag at bumuo, ay inilipat sa iba. Sabi ninyo, gusto ninyong mamuhay bilang ordinaryong tao, at mula noon, ay wala na kaming balita sa inyo. Maraming taon ko kayong hinanap sa Longcheng, pero hindi ko kayo makita. Akala ko hindi ko na kayo makikita pa. Sinasabi ko sa'yo, bakit mo ako hinahanap? Dali, dali, dali! Dalhin mo ang iyong mga bodyguard at umalis na kayo agad. Xiao, Tito, hindi niyo po alam. Sasagutin ko muna ang tawag. Ay, anak ko, huwag kang magsalita muna. Oh, anak. Namiss mo ba si tatay? Sinasabi ko sa'yo, bumili na ako ng tiket para bukas ng umaga, papuntang kabiserang syudad para dumalo sa kasal ninyo. Hindi ba't gustong-gusto ng manugang ko? Kainin ang manok na. Katutubo na pinalaki ko. Nakapatay na ako ng ilan, dadalhin ko iyon bukas. Teka, at saka yun pang ano? Tay, sa kasal ko, baka huwag na lang po kayong pumunta. Hello, Pa. Ay, Xiao Xuan. Ano? Hindi ba mahilig ang asawa mo sa native nating manok? Pinatay ko na ang ilang manok para sa inyo. Huwag mag-alala. Lahat ng manok na iyon ako mismo ang nag-alaga. Bukas dadalhin ko yon sa inyo. Pa, siguro sa kasal ko, mas mabuting huwag ka nang pumunta. Ha? Hindi naman, Xiao Xuan. Anong ibig mong sabihin niyan? Ay, Pa, kasi matagal ka nang nananatili sa Wangjiago, hindi ka pa nakalalabas ng malayo. Kaya nag-aalala ako na mag-isa ka, baka kung ano man ang mangyari. Oh? Anak, ang katawan ni Pa, huwag mong isipin na dahil matanda na ako. Sabi nga nila, kapag tumatanda ang puno, mas malalim ang ugat nito. Kapag tumanda naman ang tao, mas matibay pa rin ang mga buto niya. Kapag kumilos ang veterano, kaya niyang tumbasan ng dalawa, walang problema. Ay naku, basta hindi ka pwedeng pumunta. Hindi anak, may pinagdaraanan ka ba ngayon? Sabihin mo kay Pa, si Pa ang bahala rito. Wala naman. Pa, ganito, Pa, ang layo-layo ng biyahe. Kaya manatili ka na lang ng maayos diyan sa Wangjiago. Pagkatapos kong ikasal, babalikan ka namin ni Wenwen para dalawin at isasama ka namin sa kabisera para tumira ka roon. Ay naku anak, pakinggan mo muna ako. Hindi, kasi ako. Honey, kaninong tawag yan? Ang tagal mong nakikipag-usap. Pa, may konting aberya rito. Mamaya na lang tayo mag-usap. Hello? Hello? Anak? Wala, isang sales call lang. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang impormasyon ko, mga walang hiya talaga. Mahal, tingnan mo, maganda ba itong sapatos na ito? Ay, mahal ko, ang ganda ng sapatos na yan. Di ba? Gusto ko rin. Ay balot mo. Opo. Salamat, mahal ko. Hay, talagang itong batang to. Tio Xiao, anong nangyayari? Itong si Xiao Xuan, parang kakaiba na siyang magsalita nitong mga nakaraang araw. Ako'y natatakot na baka mayroong nangyari sa kanya. Bayue, pwede mo ba akong tulungan? Ano po yun? Alamin mo, kung nasaan ang address ng anak ko sa sentro ng probinsya at pupuntahan ko siya mismo. Masusunod po. Sige na, huwag ka nang tulala riyan. Umuwi ka na. Mga itlog ng manok sa bukid? Mga itlog ng manok sa bukid. Anong problema? Mahal, Ay, asap ako. ito ang listahan ng mga inimbitahan para sa kasalan. Tingnan mo kung may nakalimutan. Ay, oo nga pala. Pati na rin ang mga kamag-anak sa panig mo. Kung sino ang iimbitahan, ikaw na ang magdagdag. Hindi na kailangan, mahal. Wala akong masyadong kamag-anak. Oo nga. Mula pagkabata mo ay naulila ka na. Kaya ang mga kamag-anak, wala na kayong ugnayan. Pero Xiao Xuan, sasabihin ko sa iyo, ang mga magulang ko ay pinalaki ako na sobrang spoiled. Imposibleng mapunta ako sa ibang pamilya para magsilbi sa biyanan. Pumayag akong pakasalan ka dahil lang nakita kong wala kang mga magulang. Huwag mo akong lolokohin. Kapag naglakas loob kang lokohin ako, huwag mo akong asahan kung babawiin ko ang lahat ng sinabi ko at palayasin ka. Mahal, paano mangyayari iyon?
Mahal, humigit kumulang ka muna at magpahinga. Bubuksan ko ang pinto. Anak, binibisita ka ng tatay mo. Nagdala ako ng paboritong pagkain ng manugang ko, organikong manok at itlog. Ay, nasaan ang kusina? Ilalagay ko roon. Ano bang ginagawa mo? Mahal, sino yan? Wala, nagde-deliver lang. Nagkamali lang ng unit. Sasabayan ko lang siyang maghanap ng daan, ha? Ano bang ginagawa mo? Sinong nagde-deliver? Linawin mo sa akin. Aroy, Tay. Hahatid ko muna kayo pabalik. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Hindi maaari. Aayusin natin to ngayon. Tay, wak po. Itay, patawarin niyo po ako, Ama. Kayo po ang nagpakahirap na magpalaki sa akin at nagpaaral sa akin. Kayo po ang gumamit ng inyong masisipag na kamay upang iahon ako mula sa Wangjiago sa mahirap na lugar na yon. Tumayo ka riyan. Ang tuhod ng isang lalaki ay mahalaga. Ikaw, ano ba? Sabihin mo sa akin, anak. Itay, wala po akong kakayahang mamuhay ng maayos sa syudad. Wala po akong kwenta. Nakikita niyo po, Itay, ang pamilya ni Zhou Wenwen ay mayaman at makapangyarihan. Hindi ko sinasadyang itago ang totoo kong pagkatao sa inyo. Kung malalaman ni Wenwen ang totoo niyong pagkatao, tiyak na hindi siya magpapakasal sa akin. Ama, Kung gayon, ano ang sinabi mo sa pamilya Zhao? ako at ang pamilya Zhou, Bilisan mo magsalita ka na. sinabi kong namatay na ang aking mga magulang, na isa akong ulila. Ikaw na anak na suwail. Tay, wala na po akong magagawa. Nag-aral ako ng maraming taon, pero pagkatapos kong gumraduate, hindi man lang ako makahanap ng matinong trabaho. Wala akong bahay, walang kotse, at rehistrado pa rin ako sa probinsya. Anong babae ang gugustuhin magpakasal sa isang katulad ko? Tay, napakaswerte ko at nasuyo ko si Wenwen. Si Wenwen, ang gusto niya lang ay makahanap ng isang pamilya na wala na talagang mga magulang at hindi na kailangan magsilbi sa biyenan. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo. Tay, huwag kang mag-alala ng lubusan. Mayaman ang pamilya ni Wenwen sa capital city. Nangako sa akin ang tatay ni Wenwen, basta magpakasal kami, pagkatapos naming ikasal, ipapasok niya ako sa trabaho sa Longjiang Group. Tay, ang Longjiang Group ay isa sa top 10 na kumpanya sa buong mundo. Tay, basta makapasok ako sa Longjiang Group, tiyak na maiuuwi kita sa capital city para maging maganda ang buhay mo. Tay, patawarin mo ang iyong anak. Sige, saktan mo na lang ako. Saktan mo na lang ako. Dahil mahina ako kaya hindi ako makatayo sa sarili kong paa sa capital city. Wala akong kuwenta. Tay, Tumayo ka na! Tumayo ka! Ano bang ginagawa mo? Hinding-hindi naisip ng tatay na kailangan mong umangat sa buhay. Hay, ikaw talagang salbahing bata ka. Tay, kung hindi mo ako pinulot mula sa ilog noon, matagal na akong nalunod. Ang pinakagusto kong gawin sa buhay na ito ay sukliin ang pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin at bigyan ka ng magandang buhay, Tay. Hayaan mo na. Hindi masyadong napag-isipan ni tatay Gusto ko ang kapayapaan at katahimikan ng Wangjiago, ngunit hindi ko naisip kung gusto mo rin ba ito. Anak, huwag kang maging mapagmalaki. Ang gusto mo? Ibibigay sa iyo lahat ni tatay. Tay, pumayag ka bang tulungan akong itago ang katotohanan? Aba, ang bagay na nakuha sa pamamagitan ng kasinungalingan at panloloko, hindi iyan magtatagal. Pero huwag kang mag-alala. Ang inihanda ko para sa iyo, malayo pa sa inaakala ninyo at ng pamilya Zhao. Tay, nagbibiro na naman po kayo. Sa estado nating ito, paano natin makukumpara ang sarili natin sa pamilya Zhao? Anak, huwag kang mag-alala. Magpakasal ka lang ng maayos, ang matitira, ihahanda ni tatay. Bibigyan kitang sorpresa, anak. Ha, maghintay ka, sorpresa. Sige na, umalis ka na. Aalis na ako. Ikaw na matandang walang kuwenta. Dahil pinalaki mo na ako ng ganito, bakit sa mismong kritikal na sandaling ito, ka pa lumabas para guluhin ako? Mas makabubuti kung susundin mo ako? At manatili ka lang ng tahimik sa Wangjiago, kundi, Tito Xiao, kailangan po ba ng tulong ng grupo ang binata? Xiaoxuan, bagong pasok pa lang sa lipunan, ang pamilyang Zhao ay maliit na tau-tauhan lang sa ilalim ng Longjiang Group pero napahiya na siya. Ako, bilang ama niya, ay nakonsensya. Hi, bukas na ang kasal nila ni Wenwen. Ihanda mo ang dokumento para sa paglilipat ng shares ng Longjiang Group. Gusto kong si Xiao Xuan ay maging tagapagmana ng Longjiang Group at sa marangyang paraan makasal. Masusunod po. Anak, itinago ko ang aking pagkakakilanlan nitong mga nakaraang taon dahil sawang-sawa na ako sa dayaan sa negosyo. Hindi ko inasahan na dahil sa ordinaryo mong pinanggalingan, nahihirapan kang magsimula ng buhay sa probinsya. Kung ganoon, ngayon ako mismo ang kikilos
para tulungan kang umangat at mabilis kang umakyat at sumikat. Aroy, congratulations! Maligayang bati! Mr. Xiao, napakaswerte mo talaga. Ang pamilyang Zhou ang pinakamayaman dito sa Jiangcheng at sinusuportahan ng Longjiang Group. Ngayon, pakakasalan mo ang nag-iisang dilag ng pamilyang Zhou. Kaya sa tingin ko, makaiwas ka sa 30 taong paghihirap, ha. Tama. Nabalitaan ko na ang misteryosong tagapagtatag ng Longjiang Group, si Mr. Xiao, ay dadalo rin sa kasal ni Miss Zhou ngayon. Napakalaking karangalan nito, isang pambihirang pagkakataon at karangalan. Hahaha. Pumunta kami para humingi ng basbas sa pamilyang Zhao at masilayan si Mr. Xiao ng personal. Pinakasalan ko si Wenwen dahil mahal ko siya. At hindi ito tungkol sa kanilang yaman. Hindi tungkol doon, wala itong kinalaman doon, hindi tungkol doon. Tinawag lang siyang Mr. Xiao at inamin niya naman. Kung hindi lang dahil sa pamilyang Zhao natin, isang hamak na batang dukha galing sa kabundukan, baka ni pintuan ng kumpanya natin ay hindi man lang niya mapasok. Ay nako, iisa lang ang mahal naming anak na babae. Kung mababa man pinanggalingan niya, ayos lang. Basta mabuti siya kay Wenwen. Kung hindi lang dahil si Wenwen ang mag-aasawa roon at hindi niya kailangang mag-alaga sa biyanan, hindi ko talaga papayag sa kasalang ito. Mapa, ang handaan ay magsisimula na. Hayaan na niyo na po akong tumanggap sa mga bisita. Kayo pong dalawa, samahan na niyo si Wenwen sa silid ayusan para makapagpahinga, para hindi kayo mapagod. Ang mga bisita ngayon, pawang kilalang tao sa iba't ibang larangan. Mamaya, si Presidente Xiao ng Longjiang Group ay personal pang dadalo. Kailangan mong magpakitang gilas. Kapag napahiya mo ang pamilyang Zhao natin, tiyak na lagot ka. Opo. Hindi kailangang magsilbi si Xiao Xuan kanino man. Saan ka ba nanggaling? Matandang lalaki ka. Sino ka ba? Ako si... Siguro isa lang siyang taong aksidenteng nakapasok. Huwag po kayong mag-alala, aalisin ko siya. Dali, huwag mong maantala ang kasal. Tay, bakit ka pa dumating? Umalis ka na. Huwag mo akong bigyan ng gulo dito. Anak, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang mangangahas na apihin ka. Kasama na ang pamilya Zhou. Ginang Zhao, si Xiao Xuan ang manugang mo, pero hindi mo dapat siya pakitunguhan ng may sobrang pagmamando. Manugang ko si Xiao Xuan. Kung paano namin siya pakitunguhan. Ano ang pakialam mo? Sabi mo na rin, manugang mo si Xiao Xuan, dumating siya para pakasalan ng anak mo, hindi para pumunta sa pamilya Zhao at maging utusan na sumusunod sa lahat ng utos mo. Pakakasalan ang anak ko? Siya na isang mahirap na lalaki mula sa bundok? Ano ang karapatan niyang pakasalan ang anak ko? Swerte lang siya dahil nagustuhan siya ng anak ko. Walang hiya. Pumunta nga siya sa pamilya Zhou para maging isang manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Manugang na nakatira sa bahay ng asawa talaga? Ang isang lalaking may prinsipyo, kahit pa mahirap, hindi dapat mawalan ng dangal at karangalan kahit kailan, hindi dapat magpakababa o yumuko. Pero ikaw, nagpababa ka sa sarili mo at naging manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Ikaw na matandang hindi na dapat mamatay. Sino ka sa tingin mo? Bakit nakatunganga pa kayong lahat diyan? Dali, itaboy niyo ang pulubing ito. Hindi niyo man lang magawa ang maliit na bagay na ito. Wala kayong silbi. Sinasabi ko na sa iyo, huwag mo siyang kakahiyain ulit. Bago pa ako kumilos, humingi kayo ng tawad sa kanya agad-agad. Sino itong matandang ito? Baliw ba siya? Naglakas loob siyang magpatawad ang pamilyang Zhou. Hindi niya alam na ang pamilyang Zhou ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi sila kayang galawin ng karaniwang tao. Xiao Xuan, itong patay na matanda, pinapatawad tayong mag-sorry sa kanya. Ano sa tingin mo? Kailangan ba nating mag-sorry sa kanya? Hindi na kailangan. Nagkakamali lang siya. Ako dapat ang mag-sorry sa inyo. Pasensya na. Ilalabas ko na siya agad. Umalis ka na. Ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Kung mag-iingay ka pa, gusto mo bang makita akong mawalan ng lahat? Xiao Xuan, paano ko hahayaan na mawalan ka ng lahat? Naparito si tatay ngayon para bigyan ka ng regalo. Ang regalo ko, sapat na para maging tanyag ka sa buong Jiangcheng. Huwag ka nang magyabang. Parang awa mo na. Umalis ka na. Xiao Xuan, sigurado ka bang pinaalis mo ako? Ako. Xiao Xuan, bakit ka pa nag-aalinlangan? Magsisimula na ang kasal. Hahayaan mo ba ang matandang sinungaling na ito? Sirain ang kasal natin? Xiao Xuan. Palabasin mo siya agad. Kung hindi, huwag na kayong magpakasal ngayon. Ma, Pa, Wenwen, huwag kayong mag-alala. Ilalabas ko na siya. Huwag na kayong magalit. Tara! Buti na lang at dumating ako ngayon para makita ko kung gaano kayo kamapang-api sa pamilyang Zhao. Check. Xiao Xuan, sumama ka kay tatay. Ang ibinigay sa iyo ng pamilya Zhao, gagawin ko itong doble at ibabalik ito sa iyo. Sumama ka na sa akin. Sumama ka. Tapos na ba kayo? Ikaw na matandang demonyo. Bakit ka ba napakatigas ng ulo? Wala kang mailabas na ni 100 piso sa buong katawan mo? Anong klaseng malaking regalo ang kaya mong ibigay sa amin? Hindi ba't mga bulok at walang kwentang bagay lang iyan? Walang may gusto dito, lumayas ka na rito agad? Xiao Xuan,
Sigurado ka bang itataboy mo ako? Hindi ko sinasabing masama, pero ikaw na matandang demonyo, may sakit ba ang utak mo? Wala kang kaugnayan kay Xiao Xuan. Bakit mo pa siya dinidikit-dikitan? Tumahimik ka. Huli na itong pagtatanong ko sa iyo. Sigurado ka bang itataboy mo ako? Oo, siyempre. Hindi ko kilala ang kahit sinong siraulong matanda na tulad mo. Anong ginagawa mo rito at nakadikit-dikit ka pa? Mga tao, kaladkarilyo siya palabas. Mabuti. Xiao Xuan. Sayang at inalagaan pa kita hanggang sa lumaki ka at pinaghirapan ko ng planuhin ang lahat para sa iyo. Inakala mo na sa pagsama mo sa malaking barko ng pamilya Zhao, makakagawa ka na ng magandang pangalan at naglakas loob ka pang itakwil ako. Tama na. Hayop ka, matanda na. Tumahimik ka. Sabi ko umalis ka, hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Xiao Xuan. Tulad ng sabi ng matatanda, ang pagluhod ng mga tupa bilang pasasalamat sa kanilang ina at ang mga uwak ay may utang na loob. Hindi ko akalain na naging ganyan ka na kawalang galang at walang utang na loob. Sige na. Kasalanan ko dahil hindi ko talaga masyadong pinagtuunan ng pansin ang tungkol sa iyo. Nagkulang ako sa iyo. Ganito Xiao Xuan, lumuhod ka at yumuko sa akin ngayon? At lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, kalilimutan ko na ha? Hoy, anong ibig mong sabihin? Sino ka ba sa asawa ko? Bakit mo siya paluluhurin? Bakit? Dahil ako ang tatay niya, ang tatay na nagpalaki at nag-alaga sa kanya sa loob ng 20 taon. Ano? Xiao Xuan, hindi mo ba sinabing ulila ka? Itong tatay mo? Saan biglang sumulpot? Xiao Xuan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin. Ibig sabihin ba niloloko mo kami noong una pa man? Pinalaki mo ako, pero hindi ko naman hiniling na palakihin mo ako. Napakadukha mo na, bakit mo pa ako pinulot? Alam mo ba, ang kahirapan mo ang sumira sa buong buhay ko. Noong una, isinugal ko ang buhay ko para iligtas ka sa ilog at palakihin ka, ikaw. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Kung hindi, ang mga magulang ng ibang tao ay malalaking amo. Ano ang maibibigay mo sa akin? Isa ka lang, magsasakang nagtatrabaho sa bukid, na bastos at walang modo. Bukod sa pagiging pabigat, ano pa ang kaya mong gawin? Ngayon nakita mo ako, napapasok na sa pamilyang Zhao at malapit ng umasenso. Para kang isang linta na sumisipsip ng dugo, sumunod ka para sipsipin ang dugo ko. Ang isang scam na tulad mo, anong drama ng pagiging pagmamahalan ng ama't anak ang ginagawa mo dito? Isang taong walang kwenta na tulad mo, nagpapanggap pa na nagmamahalan tayo bilang mag-ama dito? Pinag-aral kita sa napakaraming taon, pero ngayon wala ka man lang kaalaman sa tamang pag-uugali. Mali ba ang sinabi ko? Inampun mo lang ako dahil wala kang sariling anak, di ba? Noong bata ako, pinahigpitan mo ako at pinapalo mo ako at pinapatayo. Kahit sa maliit na pagkakamali. Iniisip mo lang na sa hinaharap kapag umasenso na ako, sasama ka sa akin para mag-enjoy sa karangalan at kayamanan, di ba? Isang taong makasarili na tulad mo, ano ang karapatan mo para manisi sa akin? Naging mahigpit ako sa iyo dahil gusto kong maging matagumpay ka. Ganyan pala ang iniisip mo sa akin. Sa iyong puso, wala ka man lang bang kaunting pagpapasalamat? Ha? Ang pagpapasalamat? Sa huli, pera lang ang gusto mo, di ba? Ang prang ito ay kapalit ng pagputol ng ugnayan natin bilang mag-ama. Pera? Ako, si Xiao Weijiang, ay maraming pera. Kung kailangan mo, napakarami kong maibibigay. Ikaw matandang walang hiya. Nagsasalita ka pa rin ang puro mga kasinungalingan dito. Xiao Xuan, pumayag kaming ipakasal si Wenwen sa iyo. Dahil sa ano? Naaalala mo pa ba? Si Wenwen namin ay hindi magsisilbi sa biyenan sa ibang bahay. Kaming mga Zhou, hindi namin papayagang maging kamag-anak namin ang dukhang ito na walang pinag-aralan. Xiao Xuan. Ayusin mo agad itong problemang ito. Kung hindi, huwag na kayong magpakasal. Opo? Xiao Weijiang, narinig mo ba? Ako ngayon ang manugang ng pamilya Zhou. Mula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Ay naku! Xiao Xuan! Para sa simpleng pamilya Zhou, nakikipagputol ka ng ugnayan sa akin bilang mag-ama. Ako si Xiao Weijiang. Bakit ba nagpalaki ako ng isang taong walang utang na loob, hangal at makasarili na tulad mo? Ang pamilya Zhou? Alam mo ba kung ano ang katayuan ng pamilya Zhou dito sa Jiangcheng? Hayaan na! Sa iyo na isang magaspang at simpleng matandang magsasaka, hindi ko maipapaliwanag. Kunin mo itong pera. Bumalik ka sa Wangjiagu mo at doon mo alagaan ang mga manok mo. Sige, Xiao Xuan. Gusto mong putulin ang relasyon natin bilang mag-ama? Pwede. Lumuhod ka ngayon, magbigay ka ng tapat na paggalang sa akin, at tapos na tayo? Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumuhod. Ganito,
Lumuhod ka at magbigay ng 3 malakas na yuko sa akin dahil pinalaki mo ako. Siguro pag namatay ka na, bibigyan pa kita ng magandang kabaong. Isa ka talagang hayop sa tindi ng pagiging suwail mo at sa pagtalikod mo sa lahat ng pagpapahalaga. Hindi ka ba natatakot na tamaan ka ng kidlat? Titingnan ko kung tatamaan ako ng kidlat. Bakit ka pa nakatungangad yan? Paluhurin niyo siya. Hubag, Mabuti. Ngayon, yuyuko ka at hihingi ng tawad sa akin, sa aking biyenan at kay Wenwen para hindi ko na sila hayaang saktan ka pa. mula noon hanggang ngayon, saan ka nakakita ng ama na lumuluhod sa anak? Ayaw mo ng maayos na usapan. Sige, saktan niyo siya. Dumating na ang regalo mula sa Longjiang Group. Dumating na ang regalo ko. Nasaan si Xiao Xiaoshuan? Ako po si Xiao Xiaoxuan. Sino po kayo? Siya po si Vice President Yang ng Longjiang Group. Vice President Yang? Vice President Yang. Ikaw si Xiao Xiaoshuan, hindi ba? Opo. Halika. Dalhin mo rito ang kasal na regalo ko para kina Mr. Xiao at Miss Zhao. Sandali. Xiao Weijiang, ikaw ay walang utang na loob. At suwail, nagbago na ang isip ko. Wala siyang matatanggap na anuman mula sa Longjiang Group. Sino ka? Ako, natural. Ako ang nagbigay ng regalo. Ano? Regalo niya pala iyon? Xiao Weijiang, naglakas loob kang sabihin na ikaw ang nagbigay ng regalo. Sa tingin ko, baliw ka na talaga. Zhou Daqiang. Napakalaki ang lakas ang loob ang pamilyang Zhou. Isinasaalang-alang ko ang pamilyang Zhou dahil sa inyong serbisyo at pagpapakasakit sa Longjiang Group sa loob ng maraming taon. At binigyan ko kayo ng pagkakataon, pamilyang Zhou, ng regalong ito para mapaganda ang inyong kasal. Ganito ba ang pagbabayad ninyo sa akin? General Manager Yang, pakiusap. Huminahon po kayo? Wala pong kinalaman sa pamilyang Zhao ang baliw na matandang ito. Pagsasabihin ko siyang humingi ng tawad sa inyo ngayon din. Humingi ka na ng tawad. Hindi nakapagtataka na ang sarili mong anak na pinalaki mo ay tinalikuran ka. Sa tingin ko, hindi ka lang mababaw at walang alam, kundi napakabobo mo pa. Ikaw na matandang walang pakundangan. Bilisan mo at humingi ka na ng tawad kay General Manager Yang. Humingi ng tawad sa kanya? Hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang vice-presidente ng Longjiang Group. Siya ang kumikilos na chairman. Siya ang kanang kamay ni Presidente Bai. Siya ang may kakayahang papawalan ka sa Jiang City. Sa isang kumpas lang, ikaw na hamak na taga-probinsya. Sa harap ng lahat ng makapangyarihan sa Jiang City, hindi lang ginulo ang kasal ng aking anak, kundi nagpakawala pa ng matitinding salita sa harap ni General Manager Yang. Gusto mo na bang mamatay, ha? Nangahas kang galitin si General Manager Yang. Gusto mo ba kaming mga jowang mahila pababa? Dapat ay humingi ka ng tawad ngayon din. Siya, isang maliit na vice-presidente lang ng Longjiang Group, hindi siya karapat-dapat tingnan ko man lang. Kung may humihingi ng tawad, siya ang dapat mag-sorry sa akin. Pagsisipaan ko. Kung bibigyan ko siya ang magaan na parusa. Mabuti! Napakahusay. Wala akong kaalam-alam na itong Jiang City ay naglabas ng isang taong kasing kapal ng mukha mo. Wala akong intensyon na makipagtalo sa isang ordinaryong tao na tulad mo. Ngunit ngayon, ako ang kumakatawan sa dangal ng Longjiang Group. Hindi dapat tapakan ang Longjiang Group. Sugatan mo ang sarili mo at hahayaan kitang mabuhay. Hayaan kang umalis ng buhay. Kahit pa si Bai Yue ang dumating, wala siyang karapatan na ipagawa sa akin iyan. Ang pangalan ni Presidente Bai, kaya mo bang bigkasin? Hindi mo ba nirerespeto ang lahat ng makapangyarihan sa Jiang City? Hindi mo kami tinitingnan, ano? Tama ka. Sa aking pananaw, lahat ng naririto ay hindi karapat-dapat tingnan. Walang hiya. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kami karapat-dapat tingnan mo. Sino ka ba talaga? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng naririto ngayon ay mayaman at makapangyarihan. Kahit sino sa kanila ay gumalaw lang ng daliri. Kayang-kaya kanilang durugin. Ikaw na isang hampas lupang magsasaka. Nangangahas ka pa talagang magsalita ng ganyan. Kaya pala gustong lumayo sa kanila ng pamilyang Zhao. Ang baliw na iyan. Sino man ang madikit diyan ay mamalasin. Vice Presidente Yang, itong taong ito ay talagang napakayabang at walang alam. Ginagalit niya ang lahat. Kung hindi po kayang gawin ng grupo ng Longjiang, ang pamilyang Bai po ang handang sumagot at turuan siya ng leksiyon. Pati na rin ang pamilyang Sun. Pati na rin ang pamilyang Shu. Pati na rin ang pamilyang Zhao. Mga ginoo, wala kaming kinalaman nitong baliw na ito ako at ang pamilyang Zhou, wala kaming nikatiting na koneksyon talaga. Kung ano man ang gusto ninyong gawin sa kanya, bahala na po kayo. Huwag niyo lang po kaming isasali ang pamilyang Zhou. Tunay ngang binigyan ka na ng pagkakataon pero nagpakahamak ka pa, nagpakamatay ka pa. Mga ginoo, ang ginawa ng baliw na ito ngayon, nakita ninyong lahat. Ang grupong Longjiang, ayaw sanang mang-api ng mas mahina, ngunit dahil ito ay siyang gusto ng nakararami, hindi na ako magdadalawang isip pa. Kung ganoon, baliin ang mga binti niya at itapon na siya sa labas ng Jiangcheng. Kanina pa dapat binali ang binti ng asong ito. Tumahimik ka. Sige.
Bibigyan kita ng 5 minuto, makarating ka sa Jingtian Hotel. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Bilisan mo. Tumatawag na si CEO Xiao para magtanong. Handa na ba ang lahat ng regalo para sa kasal ng binata? Ginang Bai, nandito na po ang transfer document ng shares ng korporasyon na gusto ni CEO Xiao, ang bilyong-bilyong kontrata, ang mamahaling mansyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, at ang mga regalo para sa kasal ng binata. Mabuti. Dalhin mo ang regalo at sumama ka sa akin. Masusunod, Binibigyan ko kayo ng 5 minuto para magbago ng isip. Matandang hangad. Mukhang baliw ka na talaga. Ayos lang kung ikaw ang mababaliw mag-isa, huwag mo lang kaming idamay. Huwag mong isipin na sa ganitong paraan ay mapipilit mo kaming kilalanin ka ni Xiao Xuan bilang aming matandang probinsyano. Managinip ka. Sasabihin ko sa iyo, kung ipagpapatuloy mo itong kaguluhan, ikaw lang ang mapapahamak. Ginang Bai, pakiusap. Sige, naintindihan ko. Sinabi ni Ginang Bai sa telepono na sa loob ng 5 minuto, siya mismo ang pupunta dito. At saka, ang chairman ng grupo ay pupunta rin dito para kay Ginoong Xiao at Binibining Zhao at magbigay ng regalo sa kasal. Ang tagapagtatag ng Longjiang Group na nagretiro ng ilang dekada ay magpaparamdam ng kanyang presensya ngayon. Ang pamilya Zhou na ito, tunay na nakakuha ng malaking karangalan. Xiao Weijiang, narinig mo ba? May isang malaking tao ang darating mamaya. Umaasa ako na mapagtanto mo, mula ngayon, ang ating mga katayuan ay napakalayo na sa isa't isa tulad ng langit at lupa. Kung makakaramdam ka ngayon, at luluhod ka para humingi ng tawad, baka isaalang-alang ko pa ang nakaraan nating relasyon at ipagdasal kita sa malaking taong iyon at bigyan ka ng daan para mabuhay. Ang mga taga-bukid ay talagang ignorante at wala ring alam sa kanilang ikapapahamak. Pinapauwi ka na sana, pero sadyang naghahanap ka ng kamatayan. Buti na lang at si Xiao Xuan nagdesisyon agad at pinalikuran ka bilang anak. Kung hindi, kahit ang pamilyang Zhou ay madadamay. May 2 minuto pa. Malapit na kayong mamatay, pero ayaw nyo pa rin magsisi. Wala na talagang pag-asa. Sundin nyo ang sinabi ni Vice General na tagapamahalayang, baliin ang mga binti niya, at itapon siya palabas ng Jiangcheng. Sa tingin ko, kayo ay sumusobra na. Ang Longjiang Group ay malugod na bumabati sa general manager ng grupo, si Xiao Xuan, sa kanyang kasal at nagbibigay ng 100 bilyong kontrata para sa Zhao family para kay Miss Zhou ng isang bahay sa kay Sanmen Shishan Villa. Ako'y naging general manager pala ng Longjiang Group? Sinabi ni Wenwen na bibigyan niya ako ng sorpresa pagkatapos ng kasal. Ibig bang sabihin ay ang posisyon ng general manager ay inayos para sa akin ng Zhou family? Wenwen, mahal na mahal talaga kita. Salamat inay at itay, hindi ko kayo bibiguin sa tiwala ninyo sa akin. Mr. Yang, ito rin ba ay isang malaking regalo na inihanda ninyo? Ito. Ako ang nagbigay ng regalong ito, pero ngayon, binabawi ko na dahil hindi kayo karapat-dapat sa mga ito. Xiao Weijiang, talagang walang hiya ka. Kanina, nang magbigay ng regalo si Mr. Yang, sinabi mong ikaw ang nagbigay. Ngayon naman, nagbigay ng regalo si Chairwoman Bai. Sinabi mo pa rin ikaw ang nagbigay nito. Hindi pa ba sapat ang pagkaaway mo kay Mr. Yang? Ngayon, gusto mo pang kaawayin si Chairwoman Bai? Gusto mo ba talagang mapatay ka agad? Baliw ka. Wala ka talagang paggalang sa nakatataas. Sa harap ni Chairwoman Bai, napaka-arrogante mo pa rin at mayabang. Bakit tayo nag-ingay dito? Chairwoman Bai, pakalmahin po muna ninyo ang inyong sarili. Aayusin ko na itong matandang ito para hindi na siya makagulo sa inyo. Zhou Dakyang, si Chairwoman Bai ay personal nang dumating, pero pinapayagan pa rin ng Zhou family na guluhin ng walang kwentang taong ito ang pagtitipon. Ano ang parusa mo rito? Mr. Yang, Chairwoman Bai, pakalmahin ninyo muna ang inyong sarili. Ipalalabas ko na itong baliw na ito ngayon. Umalis ka. Alis. Sinasabi ninyong wala siyang kwenta? Baidong, siya ang aking manugang, ang amain ni Xiao Xuan. Huwag kang mag-alala si Xiao Xuan. Matagal nang pinutol ang lahat ng ugnayan sa kanya. Kung ano man ang gusto mong gawin sa kanya, kaming pamilyang Zhou ay walang anumang reklamo. Tama, Baidong. Ang baliw na ito, bago pa man kayo dumating, nagsalita ng walang saysay at hindi niya iginalang ang aming Longjiang Group. Sobrang hambog niya. Para sa dangal ng Longjiang Group, kailangan ninyo siyang bigyan ng matinding leksiyon. Ganun ba? At anong leksiyon ang gusto mong ibigay sa kanya? Baliin ang kanyang 2 binti, paalisin siya sa hotel, at huwag na siyang makatapak sa Jiangcheng kailanman. Ano sa tingin ninyo ang kaayusan na ito? Huwag kang mag-alala, Baidong, hanggat narito ang pamilyang Zhou sa Jiangcheng. Kapag naglakas loob siyang tumapak sa Jiangcheng, ako, si Zhou Dakyang, ang unang magbibigay sa kanya ng leksiyon. Napakahusay. Talaga namang napakagaling ng ginawa ninyo. Hindi po. Ginagawa ko lang po ito para sa kumpanya. Ang baliw na ito ay nagmamalaki at nilapastangan ang Longjiang. Kung hahayaan pa natin siyang magpatuloy sa pagsasalita, kapag umabot ito sa chairman, baka... Tumahimik. Sa tingin ko, ang dapat baliin ang binti at paalisin ay ikaw. Baidong,
Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Kayo ay mga bulag at nilapastangan ninyo ang mahalagang bisita. Sabihin mo, hindi ka ba dapat parusahan? Bisita. Baidong, nagkamali po ba kayo? Siya ay galing lang sa Wang Jiagu, isang magsasaka na nag-aalaga ng manok at nagtatanim. Hindi pa nga siya nakakalabas sa nayon. Ngayon lang siya nakapunta sa Jiangcheng. Paano siya magiging mahalagang bisita? Hangal. Ang taong ito ay mas mataas ang katayuan kaysa sa inyong lahat. Yang Ziwei Zhou Dakyang. Kayo pa talaga ang naglakas loob na dito. Nagpakawala ng mga kalokohan, napakatapang ninyo. Ginoong Bai, siguradong nagkakamali po kayo. Siya ay isa lamang magsasaka mula sa probinsiya at napakababa ng kanyang estado. Xiao Weijiang, narinig mo rin? Ngayon na sinuportahan ako ng pamilya Zhou, naabot ko na ang posisyon ng General Manager ng Longjiang Group. At ikaw, hindi mo lang matanggap na umangat ang buhay ko, kaya nakikipagtalo ka sa akin, sinusubukang pabagsakin ako. Ang intensyon mo ay talagang masama. Ngunit gaano man kaingay ang gawin mo, hindi mo pa rin matatalo ang pamilya Zhu. Pinapayuhan kitang magtipid ka na lang ng iyong lakas. Tumahimik ka. Ang pamilya Zhou ay karapat-dapat bang ikumpara kay Tio Xiao? Ginong Bai. Pakiusap, pakipaliwanag mo ng malinaw. Siya ba talaga ang... Walang pagkilala. Siya ang tagapagmana ng Longjiang Group. Sino ako? Sa iyong kasalukuyang estado, hindi ka pa talaga karapat-dapat malaman kung sino ako. Tio Xiao, ang pamilya Zhou ay lumabag sa batas. Paano mo po gustong parusahan? Kung gayon, putulin ang lahat ng kooperasyon sa pagitan ng pamilya Zhou at Longjiang upang magsilbing babala sa lahat. Masusunod po. Baliw ka, napakalakas na loob mo. Ang Zhou Clan at ang Longjiang Group ay nagtutulungan ng ilang dekada. Maniniwala ba si Ginoong Bai sa isang salita mo lang? Manahimik. Iutos ninyo kanselahin ng Longjiang Group ang lahat ng kooperasyon sa pamilya Zhou. Sinuman sa buong Jiangcheng na maglakas loob na makipagtulungan sa pamilya Zhou, hindi na makakatapak pa sa Jiangcheng magpakailanman. Masusunod po. Ang Longjiang Group ang may hawak ng lahat ng komersyal na mapagkukunan sa Jiangcheng. Personal na sinabi ni Director Bai na putulin ang kanilang kooperasyon sa pamilya Zhou. Mukhang ang pamilya Zhou ay wala nang mapagtatayuan sa Jiangcheng. Tama, si Zhu Dakyang ay nakatanggap ng ganitong parusa dahil lang sa ininis niya ang matandang ito, kaya siya naparusahan ng ganyan. Ano ba talaga siya? Hindi ko alam. Bakit? Mayroon ba kayong anumang pagtutol? Hindi po, hindi po. Si Ginoong Xiao ay kaibigan ni President Bai, kaya ang pamilya San ay tiyak na ituturing siyang pinakamarangal na panauhin sa hinaharap at hinding-hindi magpapabaya. Opo, kami, ang pamilya Li, ay tiyak na makikitungo kay Ginoong Xiao nang may lubos na paggalang sa hinaharap. Kung sino man ang mga api kay Ginoong Xiao simula ngayon ay kaaway ng pamilya Li. Kami rin. Mahal, mag-isip ka ng kaparaan. Mahal, Kahirap-hirap kong nakapasok sa pamilya Zhou, kaya hindi pwedeng bumagsak ang pamilya Zhou. Boss Yang, tingnan mo, si Director Bai, kahit na mataas siyang ehekutibo sa korporasyon, ang tunay na kapangyarihan ay laging nasa chairman. Itong si Director Bai, nagdesisyon na mag-isa. Naputulin ang kooperasyon nila sa pamilya Zhou namin. Kung sakaling magkamali ang chairman ng akala na ang mga senior executive ng grupo ay masyadong mapang-api. Baka madamay ka pa. Tingnan mo, Director Bai, ang ginagawa mo ay tila hindi patas. Ikaw, para lang sa isang ordinaryong tao, ay nagdudulot ng gulo sa ngalan ng korporasyon? Kung kumalat ito, anong mangyayari? Ang Longjiang Group na nambubuli ng mahihina, kung kumalat yan, mas lalo kayong mawawalan ng mukha. Matandang hukluban, pinalampas ko ito dahil kilala ka ni Ginang Bai at hindi ko na lang hahayaan ang iyong pagmamalaki na pangahas mong ginawa laban sa Longjiang. Kung ipagpapatuloy mo pa ang iyong pagyayabang at paghahamon sa grupo, kahit pa si Bai Yue, hindi na talaga niya mapoprotektahan ang iyong sarili. Yang Ziwei, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Bai Yue, pareho tayong nasa mataas na posisyon ng Longjiang. Ngayon dahil lang sa isang hamak na taong ito, tinapos mo ang pakikipagtulungan sa pamilya Zhao. Ako pa ang magtatanong sa iyo, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ginoong Yang, sa tingin ko si Ginang Bai ay nalito na dahil hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ng matandang iyan para dayain siya. Kaya tinutulungan pa niya ito? Nakakabaliw talaga, ano? Bai Yue, ang Longjiang ang nangunguna sa komersiyo ng Longguo. Anong karapatan ang hamak na taong iyan para makasama natin? Tumahimik ka na. Tumahimik ka na. Tumahimik ka na. Ang taong hindi karapat-dapat makasama si Tito Xiao ay ikaw. Ikaw, Ikaw. Walang paggalang at di makatarungan. Hindi karapat-dapat tawaging anak. Ngayon, kung luluhod ka at hihingi ng tawad kay Tito Xiao, baka bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Ako, luluhod sa matandang ito? Nalaginip ka? Ako na ngayon ang General Manager ng Longjiang Group
at pinahahalagahan ako ng chairman. Sa pagdaan ng panahon, tiyak na magiging pinagkakatiwalaan ako ng chairman. Pagdating ng araw na iyon, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na paluhurin ako. Tama ba, Yue? Si Xiao Xuan ay pinahahalagahan na ngayon ng chairman. Kahit isa kang direktor ng grupo, hindi lang ikaw ang direktor dito. Kaming pamilya Zhou, hindi kami natatakot. Bayue, narinig mo rin. Si Xiao Xiaoshuan, hindi siya ordinaryong tao. Dahil pumasok na siya sa Longjiang, tiyak na sisikat siya balang araw. Sigurado ka ba na para sa isang hamak na tao, kakalabanin mo ang buong grupo? Xiao Weijiang, dapat alam mo ang lugar mo. Wala kang kapangyarihan o impluensya kahit na magpursigi ka pa para sa koneksyon. Hindi ka aakyat sa antas na hindi mo kabilang. Antas? Ang lahat ng pinaghirapan mo, ang lahat ng gusto mong abutin. Sa paningin ko, iyon ay walang kabuluhan. Puro kasadsad. Sa dami ng pagmamalaki mo, naniniwala ka na ba sa sarili mo? Ikaw na mukhang dukha? Alam mo ba kung anong antas ng posisyon ang mayroon ka? Honey, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga taong probinsyano. Ikaw ngayon, general manager ka na ng Longjiang Group, kahit pa nakipaglapit siya kay G. Bye, ano naman ang magagawa niya? Hindi niya pa rin mapapabagsak ang pamilyang Zhao. Tama. Xiao Xuan, alam ng tatay mo na may kakayahan ka. Kaya pinaghihiwalay na kita. Sa baliw na iyan mula sa probinsya, para din iyan sa ikabubuti mo. Kapag nakapasok ka na sa Longjiang, dapat mong tiyakin na hindi mo malilimutan ang pamilyang Zhao. Eksakto, Xiao Xuan, ang pamilyang Zhou ay hindi nagkulang sa iyo. Kapag nakapasok ka na sa Longjiang, kailangan mong ibalik agad ang komersyal na pakikipagtulungan ng pamilyang Zhou sa Longjiang. Huwag kayong mag-alala, nanay at tatay. Pagpasok ko sa Longjiang, ang unang gagawin ko ay muling lagdaan ang kontrata kasama ang pamilyang Zhou. Ay, ang butihin kong manugang. Mabuti, napakabuti, napakabuti, napakabuti. Ikaw na matandang walang silbi. Huwag mong akalain na porket nakipaglapit ka kay G. Bye. Ay kaya mo nang pabagsakin ang pamilyang Zhou. Sasabihin ko sa iyo, malaking kalokohan iyan, isa kang malaking mapangarapin. Ma, ipinahiya niya ang ating pamilya, kaya dapat lang nabigyan siya ng leksyon. Tama. Ikaw, lumuhod ka sa harapan ko. Para sa pagsuway mo ngayon, magbayad ka sa amin. Ma, dahil sa kanya, malaking kahihiyan ang inabot. Ang pagluhod at paghingi lang ng tawad, hindi yan sapat. Anak, ano ang magandang ideya mo? Mahal, bakit hindi ganito? Paluhurin mo siya. Tapos, gagapang siya sa buong bulwagan na ito. At mag-iingay pa siya na parang aso. Para sa kanyang kamangmangan at kayabangan, handa siyang magbayad ng kapalit. Mahal na asawa, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Wenwen? Hindi ka pa ba gagapang? Matagal kang nanirahan sa probinsya? Siguradong marunong kang tumahol, hindi ba? Tumahol. Kung maganda ang tahol mo, baka mababawasan ko ang gagapangin mo. Siya Xiao Xuan. Isa ka lamang. Mula sa Longjiang Group, isang pangkalahatang tagapamahala lamang. At ganyan ka nakagarapal, para kang putik na hindi na mapakinabangan. Ang Longjiang Group ay ang hari ng komersyo sa Long State. Ang asawa ko, ngayon ay ang pangkalahatang tagapamahala ng Longjiang Group, manager. Sa paglipas ng panahon, tiyak na mapapamahalaan niya ang pinakamataas na kayamanan ng komersiyo sa Long State. Naglakas loob kang tawagin siyang putik? Wenwen, anong silbi ng pakikipag-usap mo sa isang matandang taga-bukid? Huwag mo na siyang patulan. Alam ba niya kung ano ang mundo ng negosyo? Ang makilala si Chairman Bai. Para siyang sinindihan ang insenso sa loob ng 8 henerasyon para lang makamit ang napakalaking swerte na ito. Xiao Xiaoshuan, ipapaalam ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng ang taong gumagawa ng masama ay mapaparusahan. Xiao Weijiang, talaga namang matigas ka pa rin kahit malapit na ang iyong katapusan. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang iyong kabaong. Mga tao, hawakan niyo siya para sa akin, paluhurin niyo siya at paiyakin na parang aso, tapos ay baliin ang kanyang mga binti at itapon sa labas. Xiao Xiaoshuan, tama na? Sa totoo lang, alang-alang kay Tio Xiao, sa pag-aaruga niya sa iyo noon, binigyan na kita ng kaunting respeto. Ngunit ang ginawa mo ngayon, hindi ka karapat-dapat tawagin isang anak. Bayue, hindi na kailangang makipag-usap pa sa kanya. Ipag-utos mo na, tanggalin siya bilang general manager. Xiao Weijiang, ako ay itinalaga mismo ng chairman bilang general manager. Kahit pa lumabas si Chairman Bai, hindi niya kayang ipagtanggol ako. Bago ka magyabang, mag-isip ka muna, maaari ba? Ginoong Xiao, ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo, matapos ang talakayan ng lupon ng mga direktor, ang iyong kontrata bilang general manager ay binawi na. Ano? Asawa ko, anong nangyari? Paano ito nangyari? Ito ang kabayaran sa kawalang utang na loob mo at pagtataksil mo kay Tio Xiao. Bayue,
Ako ang general manager na personal na hinirang ng chairman. Anong karapatan mong ipatanggal ang appointment letter ko sa grupo? Bayue, basta-basta ka na lang nakikialam sa pagkuha ng tauhan ng grupo. Ang tapang-tapang mo. Sinabi ko na, ito ang gusto ko, ito ang desisyon ko. Xiao Weijiang, ikaw na matandang demonyo ka. Dahil hindi mo masipsip ang dugo ni Xiao Xuan, sisirain mo na siya, tama ba? Binabalaan kita. Ipabalik mo agad sa posisyon si Chairman Bai, sa posisyon ni Xiao Xuan. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw na hayop ka. Ako. Ikaw, Sa tingin mo, may karapatan ka pa bang maging bastos sa harap ng aming panauhin? Wala kayong karapatan na makipag-away sa akin. Sige, sige. Ikaw na matandang taga-probinsya. Hinikayat mo si Chairman Bai na kanselahin ang komersyal na kontrata ng inyong pamilya Zhou, pati na rin ang Longjiang Group, at hinayaan namin iyon. Pero ngayon, nakikialam ka pa sa personal movements ng Longjiang Group. Hindi mo ba tinitingnan kung karapat-dapat ka? Siyempre, talagang karapat-dapat siya. Kahit pagsamahin pa kayong lahat, hindi kayo aabot sa kalingkingan niya. Kalokohan, Bayue, para lang protektahan ang taong ito mula sa probinsya. Handa ka nang. Tulungan mo siyang ipagbando ang kanyang sariling pagkatao. Kung kumalat ito, anong sasabihin ng mga tao? Bayue, kahit pa ikaw ang direktor ng grupo, hindi mo dapat ginawa ang lahat ng ito para lang sa isang taga-probinsya. Tinatapakan mo ba ang dangal ng pamilyang Zhou? Ano ang pamilyang Zhao? Sa harapan ko, ako lang ang masusunod, wala nang may karapatang sumalungat. Sige, sige. Xiao Weijiang, isa kang baliw. Talagang ang mapangahas ka. Akala mo ba dahil nagpalakas ka sa direktor ng grupo, pwede ka nang gumawa ng masama? Sa Jiangcheng, si Longjiang ay hindi pa rin kayang maghari-harian? Si Genga, kung mayroon kang pinanghahawakan, ipakita mo sa akin. Tingnan natin sino ang makakaligtas sa taong pinapakialaman ko. Tawagan mo ang kuya mong pinsan. Ang kuya kong pinsan na si Zheng Yuan ay isang direktor ng Longteng Commercial Association. Ang direktor ng Longteng Commercial Association ay namamahala sa negosyo at ekonomiya ng buong Dragon Country. Kaya't maging ang Longjiang Group ay kailangang sumuko sa harap ng Longteng Commercial Association. Mamaya, pagdating ng pinsan ko, mamamatay na kayong dalawa. Ang resource docking natin sa Chamber of Commerce ay Presidente, nagpadala ng mensahe si Bayue, ang direktor ng Longjiang Group. Nagpakita na raw ang taong iyon. ano? Binabati kita, Presidente, hinanap mo ang buong Dragon Country at sa wakas ay natagpuan mo na ang dakilang taong ito. Ang boss ang nagtatag ng Longjiang Group, itong higanteng negosyo, at kinabitan niya rin ang lahat ng malalaking bansa sa negosyo para itatag ang Longteng Commercial Association. Siya talaga ang karapat-dapat na hari ng komersyo sa Dragon Country. 20 taon na ang nakalipas, siya ay kusang nag-retire mula sa kasikatan. Ngayon, sa wakas, handa na siyang magpakita sa madla. Dali, ihanda ang sasakyan. Sasalubungin ko siya pabalik sa lungsod ngayon. Teka lang po, Presidente. Mayroon kayong cross-country meeting sa Estados Unidos makalipas ang kalahating oras. Zheng Yuan, ikaw muna at si Liwan ang makipagkita kay Bayue. Sunduin ang boss, susunod ako kaagad. Masusunod. Jinung Guan, mauna na po kayo. Hello, Bunso. Kuya, mayroong nanghamon sa pamilya ni Zhao. Napakamayabang talaga. Dali, punta ka rito. Tulungan mo akong turuan ng leksyon ang baliw na ito. Hayop, sinong may ganitong lakas ng loob na manggulo sa iyo? Maghintay ka lang diyan. Pupunta ako ngayon para ipagtanggol ka. Jinung Wan, mayroon lang akong sariling personal na bagay na kailangang asikasuhin. Baka hindi ako makakasama sa inyo para ihanda ang regalo para sa boss. Ayusin mo na agad ang pribadong bagay mo. Huwag mong pababayaan ang mahalagang misyon. Opo. Jinung Wan, mag-ingat po kayo. Bunso, nandito na ako sa hotel. Ang gunggong na nanggulo sa iyo, mamamatay siya ngayon. Tara na. Mabuti, pinsan. Nasa harap na ng hotel ang pinsan ko. Xiao Weijiang, kung nangahas kang galitin ang pamilya Zhou, ito na ang katapusan mo. Di ko inaasahan, may ganoon palang kalaking koneksyon ang pamilya Zhu. Si Zheng Yuan ay isang direktor ng Longteng Chamber of Commerce. Sa buong Jiangcheng, sino ang maglalakas loob na makipagkumpetensiya sa Longteng Chamber of Commerce? Mukhang kamag-anak din ni Director Zheng ang pamilya Zhou na ito. Mukhang si Bayue ay tiyak na mahihirapang galawin kahit katiting ang pamilya Zhou. Tama, si Bayue ay direktor lamang ng Longjiang Group. Sa harap ng Longteng Chamber of Commerce, parang langgam lang siya na sumusubok na magpabagsak ng puno. Si Bayue at ang matandang ito
Ngayon ay nasubukan na ang matigas na bato. Akala ko kung sinong dakilang tao ang inimbitahan. Isang hamak na direktor lang ng Longteng Chamber of Commerce. Isa lang yang asong bantay. Matandang hayop, sino ang tinatawag mong asong bantay? Ay, pinsan. Siya yon. Ikaw ba yung nambubuli sa pinsan ko? Pinsan, itong matandang ito, dahil lang nakasipsip kay Chairperson Bai, kinumbinsi niya si Chairperson Bai na putulin ang komersyal na pakikipagtulungan ng Longjiang sa aming pamilya Joe. Bigla pa niyang binawi ang posisyon ng General Manager na ibinigay ng Longjiang sa manugang ko. Para bang wala kaming pamilya Joe sa paningin niya. Hindi ko talaga inaasahan may lalabas na ganitong kayabang na tao sa Jiangcheng na nangahas galitin ang pamilya Zhou. Kung gayon, sampalin ka ng 50 beses upang magsilbing isang matinding babala. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Bai Yue, siya ang direktor ng Longteng Chamber of Commerce. Pero naglakas loob ka pa ring sumigaw dito? Nalilito na itong matandang ito? Pati ba ikaw, nalilito na rin? Ha? Pinapayuhan kitang putulin mo na agad ang ugnayan mo sa matandang ito para hindi mangyari na ikaw ang mapahamak at pati na rin tayo sa Longjiang. Ikaw siguro si Bai Yue, ang direktor ng Longjiang Group? Sinasamantala mo ang posisyon mo bilang direktor ng Longjiang Group para manloko rito sa lahat, mataas man o mababa, mukhang gusto mo nang mamatay. Director Zheng, si Bai Yue at itong matanda, halatang hindi ka iginagalang. Para bang ipinapahamak nila ang reputasyon mo at ng Longteng Chamber of Commerce at niyuyurakan lang sa lupa. Huwag mo silang palalampasin. Xiao Xuan, sobrang yabang mo. Kung gaano kayo kahangin ngayon, ganyan din ang magiging tindi ng inyong pagkamatay. Wala talaga kayong alam kung gaano kadakila ang pagkatao ni Tio Xiao. Balahura. Kadakilaan? Wala iyan. Isa lang siyang amoy itlog na nagbebenta na umaasa sa pagkakasabit sa iyo. Kaya gusto niyang apakan ang pamilya Zhou at magyabang. Nagpapantasya lang siya. Ngayon, nandito si Director Zheng. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa inyo. Kahit isang salita pang kausapin ang mga basurang ito ay nakakababa ng sariling antas. Kailan pa, ang asubantay ng Longteng Chamber of Commerce ay nagkaroon ng karapatang sumigaw sa harap ko. Mukhang malapit ka ng mamatay pero matigas pa rin ang ulo mo. Zheng Yuan, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo kung sino ang nasa likod ko. Hindi mo siya kayang kalabanin. Hindi ko kayang kalabanin? Ako, ang direktor ng Longteng Chamber of Commerce? Ikaw na simpleng direktor lang ng Longjiang Group? Naglakas loob ka pang protektahan itong matanda? Kapag sinabi ko bilang si Zheng Yuan na mamamatay siya sa 3 oras, hindi na siya aabot ng umaga. Subukan mo. Kung gayon, subukan mo. Director Zheng, bakit mo pa inaaksaya ang oras mo sa isang babae? Nabalitaan ko na. Siya raw ang nagpalaki sa iyo. Nagbibiro po kayo. Paanong maikukumpara sa akin ang isang galing lang sa malayong lugar? Ngayon, pinakasalan ko si Wenwen, kaya ako ay isa ng miyembro ng pamilya Zhou. Mabuti. Ang tao dapat marunong sa patakaran. Kung hindi, magtatapos lang sa pag-iisa at kawalan ng pagmamahal. Halika rito. Opo, sir. Ang matandang yan, naglakas loob siyang sumuway sa akin. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Paluhurin mo siya sa harap ko. Matanda, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Director Zheng? Lumuhod ka? Hey, Naglakas loob kayong hiyain si Tito Xiao? Nagpapahanap kayo ng kamatayan? Bai Yue, ikaw! Naglakas loob kang suwayin si Director Zheng? Bayue ka Bayue. Sa simula, gusto ko sanang panatilihin ang dangal mo. Pero hindi ko inaasahan talaga. Itinutulak mo ang sarili mo sa kapahamakan. Mabuti, pagbibigyan kita. Sige, satan ninyo siya. Anong ginagawa ninyo ngayon? Tito Xiao, bakit ka pa nakatayo riyan? Sige na, lumaban na kayo. Hoy! Pinapayuhan ko kayong mag-isip ng mabuti. Lahat tayo ay nagtatrabaho lang. Hindi kailangang mamatay para sa 2 taong walang utang na loob. Sige, saktan ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Zheng Yuan, ngayon naglakas loob kang hiyain si Tito Xiao? Bukas, siguradong magiging kaaway ka ng bansang Long. Naku, natatakot ako talaga. Kayong dalawang walang kwenta. Ang isa ay nagmamalaki dahil sa pagiging acting director ng Longjiang Group at gumagawa ng kalokohan dito. Ang isa naman ay nagsasalita ng kung ano-ano sa harap ng publiko. Ngayon, bilang kinatawan ng Longteng Chamber of Commerce, papatalsikin ko kayong dalawang walang silbi. Sugot. Matandang hubluban, lumuhod ka kaagad at gumapang ka sa pagitan ng mga hita ko. Kapag napasaya mo si Director Zheng sa paggapang mo, maaaring matira pa ang buhay mong walang halaga. Pasaway na anak. Makinig kayo sa akin. Ipunin lahat ng tauhan ng Longteng Chamber of Commerce sa Jiangcheng at magpunta agad sa Jingtian Hotel. Dali! Sino dyan? Ku Bailong. Tito Xiao.
Immobilize mo agad ang Longteng Chamber of Commerce, lahat ng tauhan na nasa Jiangcheng, pumunta agad sa Jingtian Hotel. Masusunod po yan. Papupuntahin ko na agad si Liwan at ang mga tauhan patungo sa hotel. Liwan, nasaan ka na? CEO Gu, hiling ko na kumalma ka muna. Sa loob ng 3 minuto, siguradong darating ako. Ang lakas ng loob. Ngayon ang handaan ng kasal ng pamilya Zhou ng Jiangcheng. Sino ang gumagawa ng gulo dito? May inaasikaso ang Longteng Chamber of Commerce. Tandaan mo, kayong mga walang kinalaman, umalis kayong lahat. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sasabihin ko sa iyo ngayon, kung paano isulat ang salitang kamatayan. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kung hindi siya luluhod, patayin ninyo siya. Xiao Weijiyang, hindi ba't ang yabang mo kanina? Bakit hindi ka na kumikilos ngayon? Huwag mong isipin na dahil inalagaan mo ako ng ilang araw, pwede mo na akong tapakan at maghari-harian. Sasabihin ko sa iyo ngayon, wala kang kuwenta? Lumuhod ka. Itigil ninyo yan. Sino ka ba, putang ina? Tumahimik ka. Boss Juan. Director Zheng, tinutulungan ko na po kayo. Bakit ninyo ako sinaktan? Sino ba tong taong to? Manahimik ka. Siya ay kanang kamay ni Gu Weilong ng Longteng Chamber of Commerce, si Boss Juan ng kapital. Ilang buhay ba ang meron ka para magpakaingay sa harap ni Boss Juan? Ginoong Juan, pakiusap. Hindi ko po sinasadya ang pagiging bastos, hindi po sinasadya. Inatasan kami ng presidente na pumunta sa Jiangcheng upang sunduin ang mahal na tao pero nag-iingay kayo dito sa hotel. Ano bang klaseng ugali ang ipinapakita ninyo? Hinihiling ko ang inyong pagpapatawad, Ginoong Juan, pero itong matandang lalaki na ito ay sadyang lumabag sa utos, kaya't pinagsabihan ko lamang. Tama na. Mabuti na lamang at hindi ninyo naantala ang mahalagang bagay. Kung hindi, ang sarili mong buhay ang magiging kapalit. Nasaan si Bai Yue? Boss Juan, ako po si Bai Yue. Ikaw ba ang tumawag sa presidente? At nagsabing narito sa Jiangcheng ang mahalagang tao? Tama. Kung gayon, ang mahalagang taong tinutukoy mo, nasaan siya ngayon? Ito po siya. Paano mangyayari yun? Bai Yue, tigilan mo yung kasinungalingan mo. Kami ni Boss Juan ay inutusan ni Presidente Gu na pumunta sa Jiangcheng para sunduin ang mahalagang taong iyon. Paanong siya nga ba iyon? Sinabi ko na, wala ni isa man ang may karapatan na mag-ingay sa harapan ko. Ngayon, ang sinumang manakit o sumalungat sa akin, patayin. Matanda, talagang wala kang alam sa kung ano ang kinakaharap mo. Kahit sa pagyayabang kay Mr. Juan pa. Tama, Mr. Juan. Bago po kayo dumating, itong matandang ito, gamit ang pagkakakilala sa isang tao tulad ni Bai Yue, ay binubuli niya ang pamilya Zhao. Huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Xiao Weijiang, ilang buhay pa ba ang meron ka? Nangangahas ka pang magpanggap na malaking tao sa harap ni Mr. Juan. Bai Yue, tawagan mo ang presidente at sabihin mo na ang malaking tao ay nagpakita sa Jiangcheng. Siya, ang tinutukoy mong malaking tao. Tama. Si Tito Xiao ay nagtago ng pangalan sa loob ng napakaraming taon. Kami na mga matatandang sumusunod kay Tito Xiao. Hinanap namin sa buong Longcheng bago pa namin natagpuan ang tunay na kinaroroonan ni Tito Xiao. Ngayon, dahil na rin kay Gu Weilong na matagal nang naghahanap kay Tito Xiao, kaya ko lang sinabi sa kanya ang balita na babalik na sa pwesto si Tito Xiao. Tama na, Bai Yue. Gusto mong protektahan si Xiao Weijiang pero hindi ka man lang nag-iisip. Isa lang siyang matandang magsasaka. Paano siya magiging ang malaking tao na tinutukoy ni Presidente Gu? Ikaw na basura sa ilalim. Huwag mong isiping makakapasok ka sa mataas na lipunan sa ganoong paraan sa pamamagitan ng panloloko. Ngayong nandito si Mr. Juan, hindi kanya hahayaang maging bastos dito. Tumahimik. Sa harap ng malaking tao, paano ka nangangahas maging ganyan ka pangahas? Mr. Juan, isa lang siyang basura sa ilalim? Huwag po kayong magpapaloko. Tama po, Mr. Juan, napakamayabang ng basurang ito. Gamit ang pagkakakilala kay Bai Yue, hinahamak niya ang autoridad at batas. Paanong magiging malaking tao siya? Mr. Juan, tayo po ay pumunta sa Jiangcheng para salubungin ang kagalang-galang na malaking tao. Kung nagkamali tayo ng pagkakakilala, kapag nagalit ang presidente, tayo po ay talagang magdurusa at malalagot. Darating na sa Jiangcheng si Presidente Gu sa lalong madaling panahon upang masigurado ang pagkakakilanlan ng taong ito ngayon. Totoo man o hindi, ang presidente na ang bahala magpasya ng tama. Bago iyon, walang sino man ang pwedeng galawin siya rito. Boss Juan, talaga bang ipagtatanggol mo ang basura na ito at ipapahiya mo kami sa Longteng Chamber of Commerce ng lubusan? Tumahimik ka. Boss Juan, pareho tayong dumating dito sa Jiangcheng para hanapin ang dakilang taong iyon. Gusto mo ba talagang makisabwat kay Bai Yue at ipagtanggol ang basura na ito? Iyan ay pagsuway sa presidente. Tito, wala kang karapatang magsalita. Liwan, nirerespeto kita dahil nagtatrabaho ka para sa presidente, kaya tinawag kitang Boss Juan. Akala mo ba talaga isa ka ng boss? Sasabihin ko sa iyo,
Hindi ako isang taong madaling apihin. Ano ang gusto mong gawin? Gavin, ikaw Liwan, hindi pa dumarating ang pagkakataon na ikaw ang masusunod sa Longteng Chamber of Commerce. Sa pagkakaalam ko, ang vice-presidente ng Longteng Chamber of Commerce ay naririto. Naniniwala ka ba na maaari ko siyang papuntahin dito? Tingnan natin kung maglakas loob ka pa na ipagtanggol ang basurang ito at maging diktador. Ika, Mga tao, papuntahin ninyo ang vice-presidente. Zheng Yuan, nangangahas ka bang gamitin ang vice-presidente laban sa akin? Ginoong Juan, si Director Zheng ay nag-aalala lang din para sa'yo. Ayaw niyang lokohin ka ng taong ito. Umalis ka. Ang tama at mali, alam ko kung ano ang dapat gawin. Pero kayong dalawa, bago ako dumating, ang pagiging mapang-api ninyo ay mas masahol pa sa hayop. Ikaw na basura, huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ni Liwan, ikaw at si Bai Yue ay ligtas na. Kayong dalawa, napakatapang ng inyong loob. Ang pagpapanggap na malaking tao, wala na kayong takas sa kamatayan. Zheng Yuan, binabalaan kita. Kapag nagbigay ka pa ng bastos na salita, huwag mo akong sisihin kung maging masama ako sa iyo. Liwan, talaga namang naguguluhan ka na. Paano ka nakikisama kay Bai Yue para itago ang basura na ito? Nakakahiya ka talaga sa aming Longteng Chamber of Commerce. Nakakahiya. Ang malaking taong sadyang hinahanap ng aming Longteng Chamber of Commerce, ang malaking tao, paanong magiging siya? Zheng Yuan, paulit-ulit kang nagsasalita ng bastos at hindi sumusunod sa batas. May tao ba riyan? Baliin ang kanyang mga binti at itapon siya sa labas. Wala kang karapatan. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Tingnan ko. Dito, sino pa ang maglalakas loob na insultuhin sina Chairman Bai at Ji Xiao? Vice Pangulo, kailangan mo akong ipagtanggol? Ano ba talaga ang nangyari? Si Liwan ay naloko ng direktor ng Longjiang Group na si Bai Yue at nakipagsabwatan pa sa matanda. Pinakiusapan ko siya ng mahinahon pero ipinag-utos niyang basagin ang aking mga binti at pinalayas pa ako. Hindi ito katanggap-tanggap. Kahit pa siya ay pinagkakatiwalaan ng Pangulo, paano niya nagawang di kilalanin ang tama at mali? Tama ka, Vice Pangulo. Ganito ang ginawa ni Liwan. Pinahiya niya ng todo ang Longteng Chamber of Commerce. Kailangan mo talaga siyang bigyan ng leksyon. Sige. Ay, yang si Liwan, habang wala ang Pangulo, nagkalakas loob pa siyang kumilos ng walang galang. Daling nyo na siya pabalik. Vice Pangulo, ipagtanggol mo ako? Boss Juan, si Director Zheng ay isa sa mga matataas sa samahan. Pinalayas niyo siya. Hindi ba kayo natatakot na kapag nalaman ito ng Pangulo, sisihin ka niya? Ang mga desisyon ko, wala ka pang karapatang pakialaman. Kung walang karapatang makialam ang pamilyang Zhao, paano naman ako? Liwan, naglakas loob kang suwayin ang utos ng presidente at makisalamuha sa mga taong ito. Nakakahiya talaga sa samahan ng mga negosyante. Vice Presidente, sinusunod ko po ang utos ng presidente na salubungin ang mahalagang tao sa Jiangcheng. Bukod pa rito, pinatunayan na ni Bai Yue na itong si Ji Xiao ang hinahanap ng presidente. Kaya't pakiusap, huwag ninyo akong gambalain sa aking tungkulin. Ang mga sinasabi ni Bai Yue na iyan, totoo ba o hindi? Sino ang nakakaalam? Sigil, ang pagkatao ni Tio Xiao ay hindi mo basta-basta pwedeng pagdudahan. Kalokohan. Puro kasinungalingan lamang at panlilin lang. Mga tao, dakpin ninyo sila at itapon sa labas para ipakain sa aso. Sino ang maglalakas loob na gumawa niyan? Shenli, ang Longteng Chamber of Commerce na ito, kailan ka pa nagkaroon ng karapatan na magsalita? Ako ang vice-presidente ng Longteng Chamber of Commerce, pangalawa sa lahat, at nakatataas sa napakaraming tao. Wala ang presidente, kaya ako ang hari ng lahat ng negosyante ng Longguo. Isang simpleng direktor lang ng Longjiang, ang kanyang buhay na mababa. Bakit ako matatakot? Shenli, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Matandang hangal, naglakas loob kang maging mayabang sa harapan ko. Mukhang nagsasawa ka na sa buhay upang maging abo. O pinagputol-putol at ipakain sa mga aso, dalawang uri ng kamatayan. Pumili kayo ng isa. Dakpin ninyo silang lahat. Boss, sumasayno ako. Shenli, ipinadala ako rito ng utos ng Pangulo para salubungin ang mahalagang tao sa Jiangcheng. Hanggat hindi pa dumarating ang Pangulo, wala kang karapatang kumilos. Ikaw ay isang aso lamang sa tabi ng Pangulo. Hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin. Ikaw! Lumayas ka. Ikaw, isa ka lamang hamak na tao mula sa pamilihan. Paano mo nagawang bastusin ang Longteng Chamber of Commerce? Ngayon,
ipapatupad ko ang hatol ng Pangulo ng asosasyon sa iyo na isang mababang uri. Sa susunod mong buhay, dapat mong tandaan, may ilang tao na hindi mo dapat kagalitan. Jenly, hindi mo magagawa iyan. Hamak na langgam, bakit hindi ko magagawa? Lahat huminto. Pangulo, bakit po kayo narito? Walang galang. Pangulo, pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Lahat ito ay dahil sa... Ngayon, tayo ay inutusan ng mahalagang tao na pumunta rito. Sino ka para umasta? Paano ka nangahas na magmayabang dito? Mahalagang tao? Pangulo, ibig niyo bang sabihin, natagpuan niyo na ang taong iyon? Pa, ang mahalagang taong binanggit ng Pangulo, sino ba talaga siya? Hindi ko rin masyadong alam ang detalye. Ang alam ko lang, ang mga tao sa Longteng Chamber of Commerce ay matagal nang hinahanap ang misteryosong taong ito. Tungkol sa taong iyon, kung sino siya, wala raw nakakaalam. Baka si Xiao Weijiang talaga. Hindi maaari. Narinig ko sa mga tao ng Longteng Chamber of Commerce, ang paghahanap ni Pangulo Gu sa mahalagang taong iyon ay nangangailangan ng natatanging kakayahan at mabilis na pagkilos. Sinasabing, basta't makakuha ka ng gabay mula sa isang mahalagang tao, tiyak na aangat ang pamilyang ito. Hindi ba't sinabi mo na ang ampon mong tatay halos hindi man lang umalis sa Wangjiago sa buong buhay niya? Paanong siya iyon? Matanda, hindi ka pa ba luluhod sa harap ng Pangulo? Ako? Paluluhurin mo sa kanya? Hoy, matanda, kung hindi mo ako igagalang, sige, pero alam mo ba kung sino itong nakatayo sa harap mo? Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ba siya si Guelon? Naglakas loob kang banggitin ang pangalan ng Pangulo. Gusto ko na sana. Sa harapan ng marangal na bisita ng Pangulo, paano kayo, maliliit na tao, makakagawa ng gulo dito? Ano? Marangal na bisita? Marangal na bisita. Impossible ito. Paulit-ulit mong ininsulto si Tio Xiao sa simula dahil sa samahan ng Longteng Commerce Association. Gusto ko sanang bigyan ka ng kaunting dignidad, pero hindi ka na talaga natututo. Ikaw, Ngayon, personal na dumating si Pangulong Gu. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan manatili sa Longteng Commerce Association. ikaw, isang maliit na direktor ng Longjiang. Anong karapatan mo? Umalis ka. Si Bayue ay kaibigan ko. Ang manginsulto sa kanya ay manginsulto sa akin. Pangulo, si Vice Pangulong Shen ay paulit-ulit na ng insulto kay Direktor Bai at Ginoong Xiao. Ito ay dahil sa aking kapabayaan sa trabaho. Hinihiling ko po na parusahan niyo ako. Tio Xiao, hindi ko sinasadya ang pagdating ko ng huli, kaya pinahirapan ko kayo. Kung sino man ang nandito ngayon, kung paano mo gustong parusahan, susundin ko ang lahat ng iyong utos. Pangulo, ikaw ay matalino at mapanuri. Huwag kang padaya kay Bayue. Si Bayue, dahil sa pagiging miyembro niya ng Luongjiang, nakipagsabwatan kay Xiao Weijiang, sinira ang kasal ng aking anak, at ngayon ay nagpapanggap pa ring marangal na bisita. Manahimik ka. Nagsasalita ang Pangulo. Nagbibigay ka pa rin ng utos? Liwan, kakampi mo si Bayue. Ang pagpapaalis ninyo kay board member Zheng, wala na ba kayong ibang hindi kayang gawin? Nandito na ang presidente. Pero nagkakalat pa rin kayo ng kasinungalingan. Gusto ninyong lokohin ang presidente. Tama po, Presidente. Ang asong ito sa tabi ninyo ay binili na ni Bayue. Sina Bayue at Xiao Weijiang, sinisira nila ang reputasyon ng iba. Si Liwan ay kasabwat nila sa kasamaan. Sila ay isang grupo ng mga sukdulang sinungaling. Manahimik kayong lahat. Kayo, isa-isa, ang galing ninyo talaga. Ito ang aking utos. Si Shen Li ay nang insulto sa mahalagang bisita ng samahan. Labag ito sa moralidad. Mula ngayon, tanggalin siya sa kanyang posisyon at hindi na siya makakapasok pa sa lungsod ng capital. Para naman sa pamilya Zhou, puputulin ang lahat ng kanilang mapagkukunan ng negosyo sa Dragon Nation. Ang mga miyembro ng samahan ay hindi dapat makipagtulungan sa kanila sa anumang paraan. Opo. Pangulo. Asap ako. Pangulo, kung may nasabi o nagawa man ang pamilyang Zhou, pakiusap, humihingi po kami ng tawad sa inyo at sana ay inyong maintindihan? Ikaw na walang utang na loob na hindi marunong tumanaw. Sayang lang ang tulong ni Tito Xiao at ang pagpaplano niya ng marami para sa iyo. Sino ka ba talaga? Bakit wala akong alam? Walang galang, Tito Xiao. Sino ako? Xiao Xiao Xuan, mula ngayon, wala na tayong anumang koneksyon sa isa't isa. Ikaw, nagpakita ka ng kasakiman at kumapit sa may kapangyarihan, lahat ng nangyari ngayon, ikaw lang ang may gawa niyan. Impossible. Hindi ito maaari. Alam ko na, sila ay nilinlang ninyong dalawa ni White Moon. Kayong dalawa ay napakatapang. Lakas ng loob ninyong dayain ang Longteng Business Association. Ngayon, ito na ang katapusan ninyo. Ikaw na batang ito, puro kasinungalingan ang mga sinasabi mo. Tito Xiao, aayusin ko na sila. Inaabuso ninyo ang inyong kapangyarihan at inaapi ang iba. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Ihanda ninyo ang mga pamanang kayamanan ng inyong pamilya at pumunta na para humingi ng tawad kay Tito Xiao. Kung hindi ninyo ito magagawa,
maghanda na kayong mawalan ang lahat. Opo. Xiao Xiaoxuan, bilang anak, ngunit nagpapakita ka ng labis na kasakiman at kumakapit sa kapangyarihan. Hindi mo ginagalang ang iyong ama. Parurusahan kitang magbigay ng 100 pagpapakumbaba. Para matandaan mo ang aral ngayon. Dito. Kulang pa ba? Sinaktan namin si President Gu. Tapos na ang aming pamilyang Zhao. Tapos na. Ikaw na matandang demonyo. Makikita mo ang katapusan mo. Hindi pa tayo tapos. Tito Xiao, ngayon na ikaw ay bumalik, ang inyong tauhan ay magsasagawa ng isang malaking welcome party para sa inyo para ipaalam sa lahat ng miyembro ng Longteng na nagbalik na ang founder. Kung ganoon, ikaw na ang bahala rito tungkol naman sa pamilyang Zhou. Huwag po kayong mag-alala, Tito Xiao. Dahil sa kanilang kawalang-galang sa inyo, hindi sila papayagang dumalo sa banquet bukas. Teka. Ano ang sinasabi mo? Anong nangyayari? Ha? Anong problema? Tingnan mo nga, anong klaseng inutil ang pinakasalan mo? Dahil sa kanya, tayo, ang pamilyang Zhao, ay hindi lang nagalit kay Chairman Bai, kundi pati na rin sa Longteng Chamber of Commerce. Mabuti na lang, tumawag sa akin kanina si Tito San na ang misteryosong founder ng Longteng Chamber of Commerce. O ang tunay na may-ari ng Longteng Chamber of Commerce ay nagpakita na sa Jiangcheng. Ano? Pa, kailangan nating makita ang dakilang taong iyon. Ang totoo, si Gu Weilong ay isa lang namang acting president. Kung sakaling ang pamilyang Zhou ay makapagpakita ng pabor sa misteryosong founder na iyon. Kahit pa si Gu Weilong, wala siyang magagawa sa pamilyang Zhou. Pero naglabas ng pahayag ang Longteng Chamber of Commerce na wala tayong karapatang dumalo sa banquet bukas. Tay, huwag po kayong mag-alala. Mag-isip pa tayo ng paraan. Ano pa bang paraan ang meron? Xiao Xiaoxuan, ang aming pamilya Zhao ay nakipag-ugnayan sa iyo. Talagang malas kami ng matindi. Tay, huwag po kayong mag-alala. Ako mismo ang pupunta sa Chamber of Commerce bukas para pakiusapan si Pangulong Gu na patawarin kami. Para sa pamilya Zhao, makukuha ko ang imbitasyon para sa piging bukas. Sige, ito na ang huling beses na magtitiwala ako sa iyo. Kung hindi mo pa rin maayos ito, umalis ka na agad sa pamilya Zhao. Hoy, sir, sino po ang hinahanap ninyo? Hahanapin ko si Pangulong Gu Weilong. Hoy. Anong oras po ang appointment nyo para makita ang aming Pangulo? Ako na lang ang papasok para hanapin ng Pangulo. Magtrabaho na lang kayo diyan. Sino itong walang galang na tao? Kalad ka rin na lang palabas. Ano? Bitawan ako. Naparito ako para makipagkita sa Pangulo. Kung maaantala ninyo ang usapan ng Pangulo, lagot kayo. Iho, sasabihin ko sa iyo, araw-araw may nagsasabing kakilala nila ang aming Pangulo at gusto nilang makipagkita sa aming Pangulo. Napakadami na ng ganyan. Ang mga taong tulad mo, madalas ko nang makita ang ganyang tao. Ang gatarantado. Ako ay importanteng bisita ng Pangulo. Kayong mga walang modo na hindi marunong gumalang, maghanda na kayong mamatay. Oh, Xiaoxuan, bakit ka nandito? Magandang araw, Batang Ginoong Sun. Sabihin mo, paano mo sila nagalit? At ganyan na lang sila kawalang galang sa iyo. Batang Ginoong Sun. Mahaba pa ang kwento niyan. Hindi dapat ipinamamalita ang problema ng pamilya. Grabe naman. Xiaoxuan, talagang mapang-abuso at mayabang ang ama-amahan mo. Siyempre, galing sa probinsya, talagang walang pinag-aralan. Inakala niyang dahil nakipagkaibigan siya sa Longjiang Group, pwede na siyang basta-basta mang-api ng tao. Sinasabi ko sa iyo, ang pinakakinainisan ko sa buong buhay ko, ako si Sun Xiaoguang, ay ang mga taong walang paggalang sa kapwa. Pare, huwag kang mag-alala. Sa hapunan bukas ng gabi, sasama kita. Salamat, Sun Xiao. Salamat, Sun Xiao. Honey, alam kong masaya ka. Ngayong gabi sa banquet, ang founder ng Longteng Chamber of Commerce ay dumating din. Kapag nakita at binigyan ng importansya ng founder ang pamilya Zhou, tingnan natin kung paano pa magiging hambog ang ampon mong ama. Honey, Dad, Mom, pumasok muna tayo. Hinhintay si Young Master Sun. Tingin ko, ang ilang tao ay mas mabuti kung magkakaroon ng kaunting pag-unawa sa sarili. Kahit maganda ang suot nila, hindi nito maitatago ang amoy ng karalitaan. Naaalala ko, ang banquet ngayong gabi ay hindi nag-imbita sa pamilya Zhao. Pagdating ng walang imbitasyon, talagang walang hiya. Ano ang sinasabi mo? Honey, yang ampon mong ama ay talagang nalulung na sa pagmamayabang. Ang dinner party ngayon ay para salubungin ang founder ng Longteng Chamber of Commerce. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para makipagkaibigan sa probinsya ng iyon na si Bai Yue. Ngayong gabi sa dinner party,
nandito ang founder. Kung ikaw at si Bayue ay mga ngahas pang magkunwari na mga importanteng bisita ni Chairman Gu sa harap ng lahat, tingnan natin kung gaano karaming buhay mayroon ka para galitin ang founder. Xiao Weijiang, alam ko na mayroon kang sama ng loob sa iyong mapagpakumbabang pinagmulan. Ang paggulo mo sa kasalan namin ni Wenwen. Kaya ko nang kalimutan. Pero ngayong gabi, pinapayuhan kitang umalis ka na. Huwag kang maging basto sa banquet ng founder. Ako ang host ng party ngayong gabi. Paalisin ako? Wala kayong karapatan? Sa tingin ko sa iyo, para kang baliw. Mabuti na lang at nakipag-break ka na sa kanya. Napakamayabang. Gusto mo talagang mamatay. Tara na, bilis. Baka madamay pa tayo sa kanya. Vigilan, Ikaw na baliw. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ngayon? sinasabi ko sa inyo, wala talaga kayong karapatan na umattend sa party ngayong gabi. Sige, ulitin mo pa. Ikaw na baliw. Naglakas loob kang sakta ng nanay ko. Xiao Weijiang, ang host ng party ngayong gabi, ay ang founder ng Chamber of Commerce. Sino ka ba para maging ganito kayabang dito? Kung sino ako, hindi mo na kailangang malaman. Ang alam ko lang, hindi kayo makakapasok sa banquet hall ngayon. Mahal, Mahal ko, huwag kang mag-alala. Si Xiao Weijiang ay nagpapanggap lang ang mga umaaten ngayong gabi ay ang pinaka-elite na mga pamilya. Dito sa Longhu, tanging ang mayaman at makapangyarihan lang ang makakakuha ng imbitasyon. Xiao Weijiang, ikaw na umaasa lang. Sa pagsipsip kay Bai Yue, para lang masilip ang mundo ng mga elitista, may imbitasyon ka ba? Hindi ko inasahan na may magbibigay sa iyo ng imbitasyon. Matandang halimaw. Ngayong alam mong may imbitasyon ako, huwag ka nang mag-aksaya ng oras at umalis ka na. Kung mananatili ka rito pa, baka magalit ang founder. At ipatapon ka sa labas para ipakain sa mga aso. ang imbitasyon na yan, hindi yan para sa kahit sino lang. Kahit pa sinisiraan mo si Bayue, ano naman ngayon? Ang sasalubungin ng pamilya naming Zhou ngayon ay ang founder ng Longteng Chamber of Commerce. Siya ang nagkokontrol sa lahat ng resources ng negosyo sa buong Longguo. Kapag nakuha namin ang suporta ng founder, kahit pa si Bayue, wala siyang magagawa kundi sumunod sa amin ng mga miyembro ng pamilyang Zhou. Asawa? Bakit mo pa kinakausap ang taga-probinsya na yan? Pumasok na tayo agad, baka maantala ang pakikipagkita natin sa founder at mas malaki pa ang mawala sa atin. May naglakas loob na baliwalain ang sinabi ko. May nagbigay pala sa iyo ng imbitasyon? Sino ka ba sa tingin mo? Ako ang nakakuha ng imbitasyon ngayon, kaya makakasali tayong lahat sa piging ng may karangalan. Pero ikaw, dapat lang na nakatayo ka lang diyan sa labas ng hotel at nilalamig, basura. Talaga? Zhao Weijiang, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Barif ka! Ikaw! Baliw ka. Naglakas loob kang punitin ang imbitasyon ng Longteng Chamber of Commerce. Xiao Weijiang, mamamatay ka ngayong gabi. Sinasabi ko sa iyo, ang imbitasyon na tulad nito, kayang-kaya kong makakuha kung ilan ang gusto ko. Baliw ka talaga. Uli, Dactylio siya. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Anong ginagawa ninyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Itong mga taong ito mula sa pamilya Zhou, palabasin ninyo silang lahat dito. Hanggat wala akong utos, hindi makakatapak ang pamilya Zhou sa bulwagan ng isang hakbang. Opo, Xiao Weijiang, sobrang mapang-abuso ka. Inanyayahan kami ng Longteng Chamber of Commerce. Hindi ko alam kung saan nyo nakuha ang imbitasyong iyan, pero naglakas loob kang sumigaw sa harapan ko. Dalhin siya. Teka lang, kung hindi karapat dapat si Xiao Xuan ako? Young Master Sun, siya nga. Ikaw ang taong bukid na iyan na nagsasamantala dahil sa pagkupkup sa iyo ni Bayue at pinapahirapan mo ang kinukup mong anak. Sino ka ba? Makinig ka, ako ang panganay na binata ng pamilya Sun ng Jiangcheng, Sun Xiaoguang. Pamilya Sun, alam mo ba, si Bayue, kapag nakita niya ang aking ama, kailangan pa rin niyang magsalita ng magalang. Pamilya Sun? Malamang ay hindi mo alam, taong bukid, ang isang taong tulad mo ay makakakabit kay Bayue. Suwerte iyan na parang ipinagdasal mo sa buong buhay mo. Pero tungkol naman sa pamilya Sun na ito, hindi ka karapat-dapat malaman. Talagang hindi karapat-dapat. Mabuti at alam mo ang limitasyon mo. Ang ibig kong sabihin, ang pamilya Sun ninyo ang walang karapatang kausapin ako. Ang yabang mo, hindi lang mo ininsulto ang pamilya Zhou, hinahamon mo pa ang pamilya Sun. Patayin mo siya. Xiao Weijiang, ang pamilya Sun ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Jiangcheng. Kung manggugulo ka kay Young Master Sun, maghanda ka na para mamatay. Ano ang pamilya Sun? Sa harapan ko, si Sun Qichuan ay wala ring karapatang magbigay ng puna. Ikaw ang kanyang anak, may karapatan ka ba na kausapin ako? Walang kuwentang tao. Wala ka talagang kaalam-alam sa kamatayan. Mga tauhan, sakmalin niyo siya. Gusto kong paluhurin siya sa harapan ko at magbigay pugay, 3 malalakas na pagyuko para humingi ng tawad sa akin. Gago ka. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Young Master Sun? Lumuhod ka na agad. Kung maglakas loob kang saktan si Young Master Sun, kahit pa dumating si Bayue, hindi kanya maililigtas. Bayue, isa lang siyang aso ng grupo ng Longjiang.
At ikaw, karapat-dapat ka lang dumila sa sapatos ko. Sun Ki-chuan, nag-alaga ka nga ng magaling na anak. Sa tingin ko, noong nakaraang araw, ang pagtuturo ko sa pamilya Sun ay hindi pa sapat. Ngayon, naglakas loob kang ilabas ang isang walang hiyang bata na walang kaalam-alam at hayaan siyang gumawa ng kasamaan. Walang kwentang tao. Karapat-dapat mo bang tawagin ang pangalan ng tatay ko? Karapat-dapat mo bang tawagin ang pangalan ng tatay ko? Putang ina, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Young Master Son, Walang kwentang tao. Naglakas loob kang saktan ako. Mga tauhan, patayin niyo siya para sa akin. Hego. Ang grupo ng Longjiang bumabati sa chairman. Maligayang pagbabalik, chairman. Chairman? Chairman, Chairman? Tagapangulo. Paano nangyari ito? Paano naging tagapangulo ka ng Longjiang Group? Ikaw. Malinaw na isa ka lang hampas lupang nagtitinda ng mabahong itlog sa Wangjiang Group. Ang tagapangulo ay nanirahan ng tahimik sa Wangjiago. Upang makadalo sa kasal mo, hindi siya nagdalawang isip na sirain ang maraming taong mapayapang pamumuhay. Nang malaman niyang inapi ka sa pamilya Zhou, naghanda pa siya ng isang malaking regalo para lamang maging marangya ang kasal mo. At ikaw, paano mo tinrato ang tagapangulo? Ikaw na walang utang na loob at traidor. Naglakas loob ka pang sigawan ang tagapangulo. Wala ka talagang bahid ng takot sa kamatayan. sinungaling! Sinungaling kayong dalawa. Bayue, huwag mong isipin na sa pagbibigay mo ng titulo sa matandang walang silbi na ito, ay mapagtatanggol mo na siya. Sasabihin ko sa iyo, ang inaway niya ngayon ay si Senyorito San. Tiyak na mamamatay siya. Walang makapagliligtas sa kanya. Kayong grupo ng mga mangmang na hangal. Ang pakikipag-usap ko sa inyo ay pag-aaksaya lang ng aking lawan. Bayue, nakahanap ka pa ng isang basura para magpanggap na tagapangulo ng Longjiang Group. Sasabihin ko sa iyo, papatayin ko siya ngayon. At hindi ako magpapangalan ng Sun kung hindi ko siya tuluyang papatayin. Sumulong kayo at bugbugin siya. Ang CEO ng Longjiang Group, narito ang aking singsing. Sino ang mga ahas na gumawa ng gulo? Teka. Totoo ang singsing na yan. Paanong naging siya ang CEO ng Longjiang Group? San Xiaoguang, hindi ba't sinabi mo kanina na papatayin mo ako? Lumuhod ka. Ang pamilyang San, tunay na hindi marunong magturo ng anak. Ako na ang papalit kay San Kichuan at tuturuan kitang mabuti. Sampalin mo ang sarili mo ng 50 beses at lumuhod ka rito upang humingi ng tawad. Hindi ka pwede. Nangangahas ka pang suwayin ang CEO. At ikaw naman, Xiao Xuan, dapat kang lumuhod sa harapan ko. At kayong lahat, dahil gustong-gusto ninyong sipsipin ang kanyang sapatos, manatili na lang kayo, makisama kayong mabuti sa kanya para makapagpasipsip kayo hanggang sawa. Pwede na kayong magsimula. Ikaw, kung hindi pa sapat ang pagsampal mo, huwag kang tatayo. Anak, bakit ka nakaluhat dito? Ma. Sino ang gumawa niyan sa iyo? Sa tingin ko, ayaw na niyang mabuhay. Kayo namang mga walang silbi. Ganyan na ang kalagayan ng anak ko. Anong silbi ninyo? Ma, si Bayue iyon mula sa Longjiang Group at si Xiao Weijiang. Ang Longjiang Group, nangangahas na mang-api sa pamilyang Sun. Hindi matatapos ang ganitong bagay ngayon. Dumating na ba si Gu Weiloong? Si Chairman Gu mismo ang sumalubong sa apat na maharlikang pamilya ng Longcheng at hindi pa siya nakakabalik sa mismong bulwagan ng piging. Nasaan si Xiao Weijiang? Lumabas ka, hayop ka. Ma, si Yapo. Matandang hukluban. Ikaw ba ang nanakit sa anak ko? Tingnan lang natin kung hindi kita patayin. Ma, Aba, walang hiya ka. Naglakas loob kang hiyain ang anak ko? Ibig sabihin, naghahanap ka ng away sa pamilya San. Ma, nagmamayabang lang si Xiao Weijiang dahil sa Longjiang Group. Kaya siya masyadong hambog. Kailangan mo akong tulungan para turuan siya ng leksyon. Ano kung Longjiang Group pa iyan? Magagawa ba nilang maghari-harian sa Jiangcheng? Sasabihin ko sa iyo? Sa Jiangcheng, may puwesto ang aming pamilya Sun. Hindi namin hahayaang ang inyong Longjiang Group ay magpakita ng kayabangan sa harap ng pamilya Sun. Oo nga, tingnan mo ang mukha ng anak mo. Sinaktan niya. Dapat ay paluhurin mo siya at paluin niya ang sarili niya hanggang sa makontento ako. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ng iyong ina na mapahiya ka. Sino man ang mang-api sa iyo ay kalaban ng buong pamilya San. Walang hiya. Hindi ka ba luluhod agad? Kung magmamayabang ka sa harap ng aming pamilya San, naghahanap ka ng kamatayan. Sa tingin mo, kaya mo? Paluluhurin mo ako? Hindi ka ba natatakot na mabawasan ang buhay mo? Ikaw, tingnan lang natin kung hindi kita patayin. Tingnan mo, papatayin kita. Ikaw. Hala, sino yan? Nangangahas siyang saktan si Ginang San. Hindi ko kilala, pero sobrang yabang niya. Hayop ka talaga. Naglakas loob ka ba talagang saktan ako? Simula nang isilang ako? Wala pa ni isang nagdangkang saktan ako. Sino ka ba sa tingin mo? Kuya, ngayong gabi, kailangan nating pawiin ang galit ni Ginoong Xiao. Alam ko.
Hoy, Asawa ko, bilisan mo na at pumunta ka rito. Ang asawa mo at anak mo ay sinaktan. Ano? May nangangahas bang manghamon sa pamilya San dito sa Jiangcheng? Asawa, maghintay ka dyan. Pupunta na ako ngayon para ayusin ang basurang iyon. Kapatid na San, may nangyari ba sa asawa mo sa piging? Isang maliit na basura lang na walang pakundangan. Binangga ang asawa ko. Hindi mahalaga yan. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ihanda ang malaking regalo. Kailangang mapawi talaga ang galit ni Ginoong Xiao. Tama. Nagkasala tayo sa mahalagang bisita ng chairman. Ang piging ngayong gabi, kailangan nating magpakita ng magandang asal. Kung sa pamamagitan ng pagpapakilala ng chairman, makakabisita tayo sa nagtatag ng Chamber of Commerce at mapabilang tayo sa mga pinapaboran ng tunay na chairman ng Longteng Chamber of Commerce, ang ating dalawang pamilya, ang ating posisyon dito sa Jiangcheng ay tiyak na aangat pa. Bilisan mo ang pagmamaneho. Huwag na huwag kang may late. Dapat tayong magbigay ng magandang impresyon sa nagtatag ng Chamber of Commerce. Hintayin mo lang ako. Pagdating ng asawa ko, lagot ka na talaga. Sigurado ka bang si Sung Kichuan? Pagdating dito sa akin at pagkakita niya sa akin, maglakas loob siyang magsalita ng nakatayo? Ikaw, Ma, tingnan mo siya. Sino yang taong yan? Paano niya nagawang umupo sa pwestong yan? Iyan ang upuan na inilaan ni Presidente Gu para sa founder. Nakaupo siya diyan, tiyak na mapupunta siya sa matinding gulo. Walang galang. Naglakas loob siyang upuan ang silya ng presidente? Huwag niyo akong tingnan. Matagal na akong itinakwil ng matandang yan. Bilang anak niya. Ang taong ito ay lubhang mapangahas. Naglakas loob siyang manggulo sa founder. Sa hapunan na ito, ayoko siyang samahan sa paghahanap ng kamatayan. Tama? Buti na lang at matalino ang asawa ko. Alam niyang may problema sa pag-iisip itong matandang ito, kaya matagal na niyang itinakwil bilang ama. Mga direktor, kayo na ang bahala sa kanya. Huwag niyo lang kaming idamay sa pamilya Zhou, ha? tama. Matandang lalaki. Para lang makatakas sa parusa ng pamilya Sun sa'yo. Umupo ka pa talaga sa puwesto ng presidente. Mukhang takot ka talagang mamatay ng masama. Sinisira mo mismo ang sarili mong landas. Sino ka ba talaga? Paano ka naglakas loob na umupo sa pwesto ng founder? Sa tingin ko, wala siyang pangalan. Walang moto. Iniinsulto ang founder. Naghahanap ka ng kamatayan. Director Wu, Director Deng, ang halang na ito. Dahil sa pagiging chairman siya ng Longjiang Group, nagagala siya ng walang pakundangan dito sa Jiangcheng. Hindi lang niya kami sinaktan. Naglakas loob pa siyang manggulo dito sa Longteng Chamber of Commerce. Sa tingin ko, dapat putulin ang mga binti niya at kalad ka rin palabas ng hotel. Kahit pa ikaw ang chairman ng Longjiang Group, hindi ka pa rin karapat dapat umupo sa posisyon ng founder na ito. Xiao Weijiang, pinapayuhan kitang bumaba ka na diyan ng kusa. Ang chairman ng Longjiang Group ay hindi pwedeng gumawa ng kahit ano lang. Kahit ikaw, ang tanging karapat dapat mong gawin ay pagsilbihan ang aming founder. Ang upuang ito, maliban sa akin, wala ni isang tao ang naglakas loob na umupo. Ang upuang ito, bukod sa akin, wala nang iba pang nangangahas umupo. Napakayabang mo. Talagang wala kang alam sa mundo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagkagalit sa Longteng Chamber of Commerce. Xiao Weijiang, sa palagay ko, mas mabuti pang bumaba ka na diyan, tapos lumuhod ka sa harap ng lahat, sumaludo ng 3 beses, at sabihin mo ng malakas na nagkamali ka. Baka sakali, ang 2 konsehal ay patawarin ang buhay mo. Walang giya ka, patay ka na. Ma, sinaktan niya tayong dalawa. Papatayin ko siya. Habang nandito ako, ang nanay mo, walang sinuman ang mangangahas manakit sa'yo. Ano ngayon kung Longjiang Group siya, mangangahas siyang kalabanin ang pamilya San, iyon ay naghahanap ng kamatayan. Tingnan natin kung sino ang nangangahas na gumalaw sa akin ngayon, tiyak na pagbabayarin ko siya ng nararapat na parusa. Parusa. Ang asawa ko ay ang pinuno ng pamilya Sun, mayaman at respetado siya rito sa Jiangcheng. Kapag dumating ang asawa ko, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Kahit pa nakatayo siya sa harap ko, dapat lang na lumuhod siya para kausapin ako. Xiao Weijiang, talagang hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Ginang Sun, bakit ka pa magsasayang ng oras sa taong ito? Bilisan mo at magpadala ng tao para hilahin siya pababa. Mga tao, hilahin ninyo siya pababa. Nakaupo ako dito ngayon. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na gumalaw sa akin. Malapit ka nang mamatay. May lakas ka pa ba ng loob magyabang sa akin? Hilahin ninyo siya pababa, baliin ang kanyang 2 binti, tapos paluhurin siya sa harap namin at magsorry sa amin. Handa na ba ang regalo? Handa na po lahat. Sumama ka sa akin sa loob. Ngayon, para humingi ng tawad kay Ginoong Xiao. Si Mr. Sun Kichuan, ang chairman, ay dumating. Mahal, itong matandang basura na ito, siya ang nang-api sa amin ng anak ko. Kailangan mo siyang bigyan ng lesyon para sa akin. Sinabi mo ba na ang nang-api sa'yo ay siya? Oo, siya nga. Hindi lang niya kami sinaktan ng anak ko. Napaka-arugante pa niya ng ugali. Hindi man lang niya iginalang ang pamilya San, ni Katiting.
Dapat mong baliin ang dalawang binti niya para makita niya ang pamilya San at umiwas na lang sa amin sa susunod. Mahal, itong matandang gago na ito. Umaasa sa Longjiang Group. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Hindi ba siya taga Longjiang Group? Tigilan mo. Siya ang importanteng bisita ng presidente. Ano? Importante bang bisita? Kuya Xiao, ang asawa ko ay walang pinag-aralan at nagkasala sa iyo. Sana bigyan mo kami ng pabor, Kuya Xiao. Ngayon, naghanda ako ng malaking regalo at espesyal akong dumating dito para humingi ng paumanhin at tawad. Ang Sun Group ay nag-aalay kay Ginoong Xiao Weijiang ng 10,000 tael na ginto at isang money tree. Inihandog din ang isang mansyon sa Quishan 1, Jiangcheng, at isang perlas na galing sa imperial na puti na jade. Inihandog din kay Ginoong Xiao Weijiang ang milyong-milyong shares ng Sun Group. San Kichuan, kanina lang, sinabi ng asawa mo sa harap ng lahat na paluhurin ako para humingi ng tawad sa pamilya nyo? Hindi. May pagkakamali ako. Ako ang luluhod para humingi ng tawad kay Kuya Xiao. Mahal, anong ginagawa mo? Bilisan mo ngayon. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Kuya Xiao. Sang Kichuan, nababaliw ka na ba? Tama si Papa. Tingnan mo. Sila ang nanakit sa akin. Kung luluhod ka sa kanila at hihingi ng tawad, mawawala na ang lahat ng dignidad ng aming pamilya San. Kung hindi mo sana sinagot si Ginoong Xiao, bakit kanya guguluhin? Xiao, Kuya Xiao, papahingin ko agad ng tawad ang pasaway kong anak. Sana ay maging mapagbigay ka, Kuya Xiao. At hayaan mong mabuhay ang anak kong ito. Akala ko, pagkatapos ng mga nangyari kagabi, matututo ng magpakatino ang pamilya. Sanyo, mayroon kang napakagaling na anak. Ang anak mong ito, nakipagsagwatan sa inampon kong anak, nilapastangan ako, hinamon ako. Anong dapat niyang iganti? Nagalit si Kuya. Son Kichuan, bakit ka natatakot sa kanya? Kahit na siya ang chairman ng Longjiang Group, kami ring mga Sun ay kabilang sa mga mayayamang pamilya ng Jiangcheng. Kung mga hasyang umasta ng may kapangyarihan sa amin, kailangan muna niyang tingnan kung papayag kami. Tama, Tay. Bakit ka natatakot sa matandang yan? Kayo. San Kichuan, mukhang hindi tapat ang paghingi mo ng tawad. Kahit asawa at anak mo, hindi mo mapamahalaan, kaya ang handog na yan ngayon. Huwag mo na itong ibigay. Kuya, huwag kang magalit, Kuya. Huwag kang magalit. Papaluhurin ko na ang suwail na anak na ito para humingi ng tawad sa inyo. Bakit hindi ka pa lumuhod? Luhod? Hindi ko kailangan yan. Kuya, ano ang gusto mong mangyari? Si Sun Xiaoguang ay may masamang ugali at dahil hindi mo mapagsabihan ang anak mong ito, ako na ang bahalang magturo sa kanya ng leksyon para sa iyo. Sun Xiaoguang, 50 palo at itatapon palabas ng Jiangcheng. Kung hindi naturuan ng anak, kasalanan ng ina. Sun may bahay, ikaw ay mayabang at walang dangal, mapang-api. Simula ngayon, bawal kang magpakita sa anumang pagtitipon ng mga prominenteng pamilya sa Jiangcheng. Simula ngayon, ang pamilya Sun ay pinatalsik na ng mga mayayamang pamilya sa Jiangcheng. Tay, umalis ka. Ma, pakiusap, iligtas mo ako. Anak, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Walang sinuman ang mangangahas na hawakan ka. San Kichuan, pababayaan mo na lang na patayin ang anak mo at ang duwag mo pa rin. Sinasabi ko sa iyo, kung may mangahas na hawakan ng anak ko, magkakaalaman tayo. Ikaw na matandang walang kwenta, huwag mong hawakan ng anak ko. San Kichuan, bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi mo pa rin gagawin, huwag mo akong sisihin kung hindi ko bigyan ng kaligtasan ng pamilya San. Kuya Xiao, patawarin mo ako. Kuya Xiao, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, hindi ba? Bigyan mo ng pagkakataon ang aking anak. San Kichuan, bakit mo ba siya kinatatakutan? Gusto niya pa bang alisin ang pamilya San sa hanay ng mga prominenteng pamilya sa Jiangcheng? Ang kanyang sinabi ay masyadong mayabang at mapangahas. Ang Longjiang Group, wala pang karapatan na maging hari ng Jiangcheng. Kagawad Deng, Kagawad Wu, ang kanyang pagiging mapangahas sa hapunan ng Longteng Chamber of Commerce ay maaaring magdulot ng galit sa founder. Ngayon, ang pagdisiplina namin sa taong ito ay para lamang sa paglilinis ng kasamaan para sa Longteng Chamber of Commerce. Siya ay mahalagang bisita ni Presidente Gu. Tingnan ko kung sino sa inyo ang maglakas loob niyan. Kahit pa si Presidente Gu, ang may-ari ng hapunan ngayong gabi ay ang founder ng Longteng Chamber of Commerce, si Gu Weilong. Sa huli ay isa lamang acting president. Ang tunay na may-ari ng Chamber of Commerce ay ang founder, talaga. Kapag nakaharap na namin ang founder, si Presidente Gu ay kailangan ding magbigay-pugay sa atin, hindi ba? Tama, Kuya Chichuan. Bakit ka natatakot ng ganyan sa kanya? Kahit pa siya ang mahalagang bisita ni Presidente Gu, ano ngayon? Sa harap ng tunay na presidente, walang karapatan magsalita si Gu Weilong. Ngayong gabi, tatanggalin natin itong baliw na gumagawa ng gulo para sa founder. Pagkatapos nito, sa harap ng founder, tayo na ang magiging bagong elite. Kung makikita ng founder ang ating serbisyo, bibigyan niya tayo ng acting presidency. Sa hinaharap,
si Gu Weilong ay maghahanda na lang ng tsaa at tubig sa harapan ko. Ha 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 ha. Bakit ka pa nag-aalangan? Sinabi na ito ni Kagawad Wu. Kung gayon, hayaan mo na lang ba na mamatay ang ating anak? Kuya Xiao, hindi ko ito sinasadya. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ayaw mo akong pakawalan. San Chichuan, hindi ka ba natatakot mamatay? Xiao Weijiang. Nagmamakaawa na ako sa iyo, pero hindi ka pa rin tumitigil. Kung ganoon, hindi na namin kailangang matakot sa iyo kaming pamilya San. Kahit pa chairman ka ng Longjiang Group o bisita ka ni Gu Weilong, ang may-ari nitong handaan ngayon ay ang founder ng Longteng Chamber of Commerce at siya ang tunay na pangulo ngayon. Sa tingin ko, kahit si Gu Weilong pa ang narito, hindi siya maglalakas loob na maging walang galang na tulad mo. San, itong matandang Xiao Weijiang na ito, sobrang hambog at mayabang niya at baliwala ang lahat sa kanya at hindi siya nagpapakita ng respeto. Inutusan niya ang mga tauhan niya na bubugin si Young Master Sun. Wala akong nagawa para pigilan siya. Ngayon, dahil pinagtatanggol mo si Young Master Sun, panatag na ang loob ko. Tay, bilisan mo na. Hanapin mo na siya at pababain mo siya rito. Kailangan ko siyang sampalin 50 beses para lang makaganti ako. Ang tapang naman ng dila mo, hindi mo man lang imulat ang mata mo para tingnan kung sino ba talaga ang ininsulto mo. Sino ka bang talaga? Wala ka lang namang isang uod na gumagapang sa lupa. Sino ba ang may alam kung paano mo nakuha ang pupwesto mo bilang chairman ng Longjiang Group? Paano ka umupo diyan? Sa tingin ko, baka may ginawa kayong iligal na gawain nitong si Bai Yue. Kaya mo nakuha ang pupwesto na yan. Ikaw! Ang babaeng Bai Yue na yan, ang lakas ng sikmura. Lahat ng lalaki ay kinakain, hindi man lang nahihiya. Ha 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 ha. San Xiaoguang, tumahimik ka. Aha, kayo nga nitong si Xiao Weijiang ay may ginawang iligal na gawain. Kabit ka niya, ayaw mo akong magsalita. Hindi, kailangan kong magsalita. Mga tao, hawakan ninyo siya. Sisirain ko ang mukha niya sa pamamagitan ng pagsampal. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob. Bai Yue, talaga bang tutulungan mo si Xiao Weijiang ngayon? Kung ganoon, huwag kang magtaka kung hindi na kita rerespetuhin. Ngayon, sino mang humarang sa akin na pagdisiplinahan si Xiao Weijiang, siya ay kakalaban sa pamilyang Sun. Sun Qihuang, hindi ka ba talaga takot mamatay? Hindi mo ba naisip ang huling kalaban ko, ang pamilyang Zhou? Ano ang naging kapalaran nila? Ang pagbagsak ng pamilyang Zhou dahil lamang sa impluensya mo kay Gu Huizhang. Ngayon, nanggugulo ka sa Founders Banquet. Kahit pa dumating si Gu Huizhang, tiyak na mamatay ka. Matanda, ang kahihinatnan mo ay mas masahol pa ng daan-daang beses kaysa sa pamilyang Zhou. Mukhang hindi pa sapat ang tindi ng nangyari sa pamilyang Zhou at naglakas loob ka pang magpakita ng ganitong kaguluhan sa harap ko. Xiao Weijiang. Hey, huwag kayong magalit. Si Xiao Weijiang ngayong nanggulo sa bangkete, hindi na siya magtatagal. At tayo, ang pamilyang Zhou, sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga matataas na tao, ay makikipagkita sa founder. Pagkatapos nito, si Xiao Weijiang ay tiyak na mapapalaya sa Jiangcheng nang walang kahihiyan. At tayo, ang pamilyang Zhou, ay babalik sa kasikatan. Tama, Xiao Weijiang, galit na sa iyo ang lahat ng pamilya sa Jiangcheng. Ngayon, nanggulo ka pa sa bangkete ng Longteng Shanhui. 60, Amam. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Mabuti, tingnan natin kung paano ninyo ako mapaparusahan. Pero payo ko lang sa inyo, tandaan, bago ninyo ako galawin, dapat ninyong pag-isipan ng mabuti kung ang yaman ba ninyo ay sapat upang panagutan ang aking galit. Xiao Weijiang, harap na sa kamatayan. Ang tigas pa rin ng dila mo. Ikaw na walang alam, sobrang mapagmalaki. Sa tingin ko, talagang naghahanap ka ng gulo. Mga tao, Tawag ni Pangulonggu. Oh, Pangulonggu. Nakipagkita na ako sa mga pinuno ng 4 na magigiting na pamilya. Ayusin mo ang mga detalye ng hapunan. Papunta na ako kaagad sa lugar ng salusalo. Ang 4 na magigiting na pamilya ay sasalubong sa tagapagtatag. Masusunod. ano ang utos ng Pangulo? Nakipagkita na ang Pangulo sa 4 na magigiting na pamilya at papunta na sila sa lugar. Tayo, kailangan nating maghanda, sasalubungin ang Pangulo at ang 4 na magigiting na pamilya. Pagkatapos, kailangan din nating salubungin ang ating tagapagtatag ng Asosasyong Komersyal ng Longteng. Sa pagkakaalam ko, ang tagapagtatag ng Asosasyong Komersyal ng Longteng ay nagretiro na sa loob ng ilang dekada. Ngayon, bigla siyang dumating sa Jiangcheng. Sa tingin ko, baka talagang may malaking mangyayari sa Jiangcheng. Kayong kumpol ng mga tanga? Bulag sa katotohanan ang mga mata ninyo. Xiao Weijiang, narinig mo na iyan. Ang Pangulo at ang mga pinuno ng 4 na magigiting na pamilya, malapit na silang dumating sa lugar. Nagsalita na ako ng sapat at malinaw. Kung magpapatuloy ka pa sa iyong pagmamalaki, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Mga tao, Deng Guoqing, hindi mo magagawa iyan? Alam mo ba kung sino si Tio Xiao? wala akong pakialam kung sino siya o sino ang kaibigan niya.
Pero sa asosasyong komersyal ng Longteng, magdulot ng gulo sa lugar na ito, iyon ay tiyak na katapusan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Malapit na ang Pangulo. Huwag mong hayaang si Xiao Weijiang dumihan ang paningin ng mga pinuno ng 4 na pamilya. Umalis ka riyan. Umalis ka. Ikaw lang, wala kang karapatang galawin ako. Walang hiya. Ikaw ay naghahanap ng gulo. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Pangulo? Tio Xiao, huli na po ang inyong tauhan. Pinayagan ko ang mga tangang ito na walang pag-iisip, insultuhin kayo, sana ay lubos ninyo kaming mapatawad. Pangulo? Pangulo, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin sa inyo? Alam mo ba kung sino ang ininsulto mo? Pangulo, ang taong ito ay walang iba kundi ang chairman ng Longjiang Group sa harap ng aming Longteng Chamber of Commerce. Karapat-dapat lang siyang maghain ng tsaa. Ang masyado kang magalang sa kanya ay talagang nagsisira sa reputasyon ng aming Longteng Chamber of Commerce. Ang Longteng Chamber of Commerce ay may tulad mong tanga. Iyon ang tunay na kahiya-hiya. Gu Weilong, anong ibig mong sabihin? Idilat mo ang iyong mata at tingnan ng mabuti. Ang taong nasa harap mo, ang nagtatag ng Longteng Chamber of Commerce. Ano? Ano? Si Xiao Weijiang ang nagtatag ng Longteng Chamber of Commerce? Impossible. Lahat ng ito ay tiyak na hindi totoo. Xiao Weijiang, isa lang siyang taga Wangjiagu na nagtitinda ng itlog na taga-probinsya. Paano siya magiging nagtatag ng Longteng Chamber of Commerce? Gu Weilong. Tama. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan mo, Gu Weilong, upang protektahan si Xiao Weijiang. Lahat ng ito ay ikaw, GM Weilong, para lang protektahan ang kasinungalingan ni Xiao Weijiang. Xiao Xiaoxuan, Zhou Daqiang. Akala ko sapat na ang leksyon noong nakaraang 2 araw para maging matino kayo, pero hindi ko inaasahan na talagang wala kayong pagsisisi. Ngayon, nakipagsabwatan pa kayo sa pamilyang San para hamakin ako. Kung ganoon, huwag ninyo akong sisihin kung magiging walang awa ako. Jing Iswailong, narito po. Iutos mo ang pamilyang Zhao at ang pamilyang San. Simula ngayon, huwag na silang mangarap pang makapagnegosyo kahit saan sa mundo, kahit isang transaksyon. Kung may maglakas loob na tulungan ang 2 pamilya at malaman ko, sisiguraduhin kong wala kayong matitirang buto sa Huaxian. Masusunod. Kuya Xiao, nagkamali ako. Kuya Xiao. Kuya Xiao, hindi ko sinasadyang hamakin ka. Oo, hindi mo sinasadya. Ikaw na umaabuso sa mahihina ay mas kasuklam-suklam. Kung ganoon, ipapatikim ko sa iyo ang mawalan ng lahat at tapakan ng iba. Soon, Kichuan, dalhin mo ang mga tao mo at lumayas kayo sa Jiangcheng. Hindi ba't hinahamak mo kaming mga taga-bukid? Kung gayon, bumalik ka sa Wangjiagoo at maging isang matuwid na taga-bukid, magtanim at magbungkal ng lupa. Kung wala akong pahintulot, huwag kang aalis sa Wangjiagoo. At kayo rin, lahat kayo ay mga mayayaman sa Jiangcheng at miyembro ng Longteng Chamber of Commerce. Dapat sana ay tinutulungan ninyo ang mahihina, pero kayo, isa-isa kayong nang-aapi, walang pananagutan. Isa kayong kahihiyan sa samahan. Gu Weilong, opo, ipag-utos mo lahat ng narito ngayon. Ang mga negosyante sa Jiangcheng, paalisin silang lahat sa Longteng Chamber of Commerce at hindi na sila muling makakapasok. Ginoong Xiao, pakiusap. Huminahon po kayo. Ginoong Xiao, pakiusap. Huminahon po kayo. Anong klaseng gulo ang ginagawa ninyo? Ngayon, paalis lang kayo sa samahan. Kung magpapatuloy pa ang gulo, huwag ninyong sisihin ang Longteng Chamber of Commerce. Kung hindi na kayo bibigyan ng puwang para mabuhay, Alam na po namin ang aming pagkakamali. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Amga Yenu. 20 taon na ang nakalipas, itinatag ni Tio Xiao ang Longjiang Group sa Jiangcheng. At pagkatapos, sa kabisera, itinatag niya ang Longteng Chamber of Commerce. Pinamunuan ni Tio Xiao ang komunidad ng negosyo ng Longguo upang makalusot sa matitinding pagharang ng negosyo mula sa ibang bansa kung wala si Tio Xiao. Hindi magiging ganito kalakas at nakatayo sa tuktok ng mundo ang Longteng Chamber of Commerce ngayon. Si Tio Xiao ang nararapat na tinatawag na hari ng lahat ng negosyante sa Longguo. Ang galing ni Ginoong Xiao. 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 Pa, alam ko na po ang pagkakamali ko. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko po sinasadya na hindi kayo kilalanin. Ang lahat ng ito ay dahil sa pamilya Zhou, ang pamilyang Zhou. Sila po ang pumilit sa akin na gawin ito. At itong babaeng puta na si Zhou Wenwen, sinabi niya sa akin. Ang sabi niya, kung hindi ko raw po kayo itatakwil, hindi raw po siya magpapakasal sa akin, ama. Ama, kayo po ang nagpalaki sa akin? Ako po ang inyong mabuting anak? Paanong hindi ko kayo kikilalanin? Ang galing mo, Xiao Xiaoxuan. Ikaw mismo ang paulit-ulit na nagsasabi noon na wala kang magulang, kaya ako pumayag na pakasalan ka. Ngayon, inaway mo ang nagpalaki sa'yo, at lahat ng ito, isinisisi mo sa aming pamilya Zhao. Isa ka talagang walang kwenta. Kung hindi dahil sa iyo, ang aming pamilya Zhao,
Paano mapapagalitan ni Presidente Xiao? Presidente, ang taong nakasakit sa inyo ay si Xiao Xiaoshuan. Wala pong kinalaman dito ang aming pamilya Zhou. Pwede niyo po siyang gawin kung ano ang gusto ninyo. Ngunit nakikiusap po, huwag niyo lang pong idamay ang aming pamilya Zhou. Bigyan niyo sana ng awa ang pamilya Zhou ng pagkakataong mabuhay. Walang hiya ka, ito ay dahil sa iyo, hindi kita dapat pinakasalan. Xiao Xiaoshuan. Tama na. Ang taong makasarili ay tiyak na makakaranas ng kapalit. Xiao Xuan. Wala kang natira ngayon dahil sa sarili mong kagagawan. Noon, binigyan kita ng pagkakataong maging matagumpay, ngunit sinira mo lang ito sa sarili mong kamay. Mula ngayon, hindi na kita anak. Umalis ka na. Itay, nagkamali po talaga ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Itay. Pinuputol ko na ang ugnayan ko sa pamilya Zhou. Mula ngayon, ako na ang tunay mong anak. Kung hindi dahil sa sinagip mo ako sa ilog noon, matagal na sana akong nalunod. Anak mo ako, Itay. Talaga bang kaya mo akong itakwil? Itay, naaalala mo pa ba? Nung bata ako at nagkaroon ako ng mataas na lagnat, ikaw ang nagbantay sa akin buong gabi at hindi natulog. At noong masakit ang binti mo, ako ang nagbuhat sa iyo at naglakad ng 2 kilometro papuntang ospital. Itay, ang mga panahon na magkasama tayo sa Wangjiago, na umasa sa isa't isa, nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Ikaw ang siyang nakalimot sa mga bagay na iyon. Ikaw. Ang pagluhod mo sa harap ko ngayon para magsisi ay dahil lamang sa aking katayuan at posisyon, Xiao Xuan. Sana ay dumating ang araw na maintindihan mo talaga ang iyong pagkakamali. Kapag ginawa mo ang lahat para sa kapangyarihan at kayamanan, sa huli, maliligaw ka lamang sa walang kabuluhang kasikatan at kayamanan. Isang tao, kung nakalimutan na niya kung bakit siya nagsimula habang buhay, siya ay magpapaikot-ikot sa maling ilog. Tay, huwag kang umalis. Xiao Xuan, tandaan mo ang aral na ito. Ang tao ay dapat na laging may pusong nagpapasalamat. Tandaan mo, ang tatay mo ay tatay mo pa rin. Tay,